Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 981 hanggang 990. Hindi ako matatalo. Haha, hintayin mong batiin ko ang asawa ko. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, umalangaw ang panunuyan ni Xing Binbin. Nakaramdam ng goosebumps si Yang Yian nang marinig niya ang pagngisi nito, at nagmamadaling sinabi, mahahanap ko ang palasyo, kaya hindi ko naabalahin ang Her Majesty the Queen. Habang nagsasalita, nahanap na ni Yang Yian ang pinagmulan ng mga salita ni Xing Binbin, na nasa pangunahing templo ng Adventure Palace. Kahit na ang buong Adventure Palace ay pinalawak, ang core ng templo ay hindi nagbago. Ginawa pa rin ni Xing Binbin ang templo na ubod ng Adventure Kingdom. Inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan at nagpakita. Pagkatapos ng ilang flash, narating na niya ang gate ng templo. Tumigil ka, bawal lumapit ang core ng templo. Ang mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng templo ay nagulat sa biglang pagsulpot ni Yang Yian at pinigilan siya. Papasukin mo siya. Tandaan mo, siya ang manugang. Maaari siyang malayang pumasok at lumabas ng palasyo sa hinaharap. Huwag mo siyang pigilan. Sa sandaling ito, umalangaw sa buong palasyo ang mga salita ni Xing Binbin, at malinaw na narinig ito ng maraming sundalo ng palasyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga gwardya ay bagong recruit at hindi nakasaksi sa labanan sa palasyo 100 taon na ang nakalilipas, kaya natural na hindi nila kilala si Yang Yiu. Siyempre, narinig na nila si Yang Yiu, ang prince consort, pero hindi pa nila siya nakita. Ngayong personal nang nagsalita ang Her Majesty the Queen, natural na hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at mabilis na binuksan ang gate ng templo para makapasok si Yang Yiu. Welcome, Prince Consort. Ang mga sundalo sa pintuan ay yumuko kay Yang Yiu. Nang marinig ang tatlong salitang, Prince Consort, kumirot ang puso ni Yang Yiu, ngunit hindi siya nakipagtalo sa mga sundalo. Siya humakbang papasok sa tarangkahan ng templo. Sa sandaling pumasok siya sa tarangkahan ng templo, nagbago ang eksena. Hindi ito ang bulwagan na naisip niya, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang fairyland na nababalot ng mga ulap at ambon. Ito, parang gatas na puting ulap sa lahat ng dako. Hindi magagamit dito ang espiritual na kamalayan, at hindi niya makita kung gaano ito kalaki. Anyway, sa abot ng mata, may tanawin ng ulap at ambon sa 12-dosenang metro. Walang iba maliban sa mga nagal-alabing ulap na ito. Napasimangot si Yang Yiu. Noong una ay inakala niya na ang pangunahing templo ng Adventure Hall ay magiging hitsura, ngunit ngayon ay tila hindi ito simple. Sa halip na isang palasyo, ang lugar na ito ay mas parang isang maliit na mundo. Anyway, hindi mararamdaman ang pagkakaroon ng formation. Nawala din ang gate sa likod niya. Nararamdaman niya ang pakiramdam na katulad ng Luofu Cave Heaven dito. Ito ay dapat na isang pinagpalang lupain. Hindi madaling maging core ng Adventure Hall. Sumimangot si Yang Yiu dahil kung guguluhin siya ni Xing Binbin sa ganoong espasyo, makakalabas kaya siya. Natatakot ako na mahirap. Nang iniisip niya ito, muling tumunog ang boses ni Xing Binbin, natatakot ka ba? May tono ng panunukso sa boses niya. Habang nagsasalita siya, ang mga ulap sa harap ng paningin ni Yang Yiu ay nagsimulang gamulong. Hindi nagtagal ay lumitaw ang isang trono na nabuo sa pamamagitan ng mga ulap, at si Xing Binbin ay kalahating nakahiga sa malaking trono na tamad. Nakasuot siya ng purple at gintong phoenix na korona, isang pulang damit, at isang pares ng payat na paa na nakayapak, nakatingin kay Yang Yiu nang nakangiti. Sa sandaling ito, si Xing Binbin ay higit sa 10 metro sa harap ni Yang Yiu, nakaupo sa mataas na trono, nakatitig kay Yang Yiu at nakatingin sa ibaba. Ang isang malaking bahagi ng puti ay nakalantad sa puting leeg at dibdib, at ang mahaba at payat na mga binti ay nakatago sa kalahati. Matapos itong makita, hindi napigilan niyang na makaramdam ng tuyong bibig at isinumpa ang duwende sa kanyang puso. Ano ang dapat kong katakutin? Kalalabas ko lang sa pag-iisa para tuparin ang appointment. Congratulations sa pagkuha ng gusto mo at pagiging reyna. Ngumisi si Yang Yiu at sinabi. Hehe, Yanzi, ikaw ang manugang at ministro ng Adventure Kingdom. Hindi ba dapat lumuhad ka kapag nakita mo ako? Si Xing Binbin ay nakahiga pa rin sa trono. Habang siya ay nagsasalita, siya ay casual na humawak ng isang lalagyan ng alak sa kanyang kamay, itinaas ang kanyang ulo at nagbuhos ng alak sa kanyang bibig, at tumambad ang kanyang balingkinitang leeg. Umiwas ng tingin si Yang Yiu at nakangiting sinabi, hindi ko ugali ang lumuhad sa mga babae, at ang titulo ng manugang ay iginawad mo, ngunit hindi ko ito tinanggap. Ang implikasyon ay ikaw. Ang manugang, ayaw sa akin. Yang Yiu, napakatapang mo, biglang umupo si Xing Binbin mula sa trono, biglang naging malamig ang kanyang boses, at ang kanyang magagandang mata ay tumitig kay Yang Yiu nang may galit. Lagi naman akong matapang, hindi mo ba nakita? Si Yang Yiu ay hindi natakot, at lalong naging malungkot sa pagtingin ni Xing Binbin sa kanya mula sa mataas na posisyon. Ang
Ang Adventure Kingdom ay itinayong muli, at ang iyong Yunmen ay nasa Southern Restricted Area, na sumasakop sa sinaunang teritoryo ng Adventure Kingdom. Kahit na ang teleportation formation ay itinayo ng aking ninuno ng pamilya Zing, ang Adventure King, ngunit ang mga bayarin sa Spirit Stone na nakolekta ay nahulog sa bulsa ng iyong Yunmen. Sabihin mo sa akin, bilang reyna ng Adventure Kingdom, ano ang dapat kong gawin? Mabagal na nagsalita si Zing Binbin. Tumawa si Yang Yian, kaya ito ay para sa kapakinabangan, ngunit mali ka sa isang bagay, gusto kong itama ito. Ang teritoryo ng Southern Restricted Area ay tinanggap ni Yunmen mula sa tatlong dakilang demon cultivator, sina Qing's Jiaolong, Fixiong at Jinwo. Ang teleportation formation ay inayos ko rin sa malaking halaga. Ang bawat talim ng damo at bawat puno sa buong Southern Restricted Area ay itinayo ng aking mga alagad at baguhan sa Yunmen. Wala itong kinalaman sa iyong kaharian ng pakikipagsapalaran, hindi banggitin na ito ay ang mundo ng bundok at dagat, na kung saan ay ang mundo ng mga magsasaka. Ang mahalaga ay lakas, hindi ang sekular na mundo. Bagamat ikaw ay tinatawag na reyna, ikaw ay magsasaka pa rin, kaya't huwag mo akong takutin, ako'y mahiyain, ang teritoryo ng Yunmen ay pag-aari ng Yunmen, walang gustong makisali, at hindi mo ako maaring ibigay na may titulong manugang. Hindi ba maganda ang sitwasyon ngayon? Ikaw at ako ay nagtutulungan sa isa't isa, at ang teleportation formation ay ginagamit ng mga adventurer ng iyong Adventure Kingdom. Ang aking Yanzi na disipulo ay pumupunta sa iyong Adventure Hall upang tanggapin ang gawain. Ito ay mabuti. Huwag mo talagang isipin ang iyong sarili bilang isang reyna. Sa mata ng mundo ng paglilinang, walang mga patakaran at lakas lamang ang iginagalang. Habang nakikinig si Zing Binbin sa mga salita ni Yang Yiyo, ang kanyang mukha ay naging mas malungkot, at pagkatapos ay sinabi niya ang bawat salita, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Ang una ay ang maging Prince Consort ng Adventure Kingdom. Ang pangalawa, dahil palagi mong sinasabi na ang lakas ay ang lahat, huwag mong sabihing binubuli kita. Ay pangako mo sa akin na mula ngayon ang Southern Restricted Area ay palaging magiging teritoryo ng iyong Yunmen. Hindi ako mag-aalala tungkol dito, ngunit, hehe, mukhang wala ka pang pagunlad sa iyong labas ng katawan. 100 taon na ang lumipas at ikaw pa rin. Paano mo ako lalabanan? Haha. Matapos sabihin iyon, hindi napigilan ni Zing Binbin ang matawa. Pinaikit din ni Yang Yian ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi ba kayo pareho? Wala kang anumang pagunlad sa loob ng 100 taon, tulad ko. Ikaw ay nasa Great Perfection of Out-of-Body Realm 100 taon na ang nakalipas, at ikaw ay nasa Great Perfection of Out-of-Body Realm makalipas ang 100 taon. Ano ang dapat ipagmalaki? Galit na galit si Zing Binbin, ikaw. Malapit na siyang magalit, ngunit may ngiti sa kanyang mukha at sinabi niya, haha, mukhang nakalimutan mo na ako ay sumanib sa isang purong yang clone ng aking ninuno. 100 taon na ang nakalipas, nagawa kong patayin si Chen Biren, na nasa gitnang yugto ng Spiritual Dispersion Realm. Makalipas ang 100 taon, hindi pwede. Pinipigilan kita, Yang Yian. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo na pagkatapos ng pagsasanib ng purong yang clone ng aking ninuno, minana ko rin ang bahagi ng kalooban at mahiwagang kapangyarihan ng aking ninuno. Ang nakapatay kay Chen Biren ng hampas ng palad ay isa sa mga mahiwagang kapangyarihan. Sigurado ka bang maglakas loob kang kalabanan ako? Si Zing Binbin ay mukhang labis na ipinagmamalaki. Sa kanyang mga mata, anumang 10 Yang Yian ay walang kapantay. Paano makakalimutan ni Yang Yian ang mahiwagang kapangyarihan ni Zing Binbin ng hampas ng palad noon? Pero alam niyang ayaw ni Zing Binbin na maging kaaway niya, gusto lang niyang iyuko ang ulo niya, pero gagawin niya. Siyempre hindi, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanyang isipan, ang intensyon ni Zing Binbin na panatilihin ang Southern Restricted Area ay totoo, at ang laban na ito ay dapat labanan ngayon. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanyang lakas ay tatalikuran niya ang ideya ng Southern Restricted Area. Tungkol naman sa lakas at supernatural na kapangyarihan na binanggit ni Zing Binbin. Talagang gustong matuto ni Yang Yiu mula sa kanya ngayon. Ngumisi siya at sinabing, ikaw at ako ay pareho sa Great Perfection ng Out-of-Body Realm. Hindi mo ako kailangang aibuli. Sa kasong ito, mag-away tayo. Kung matalo ka, huwag isipin ang maliit na teritoryo ng Southern Restricted Area sa hinaharap. Ngumiti si Zing Binbin at sinabing, okay, kung matatalo talaga ako, ang Southern Restricted Area ay palaging pag-aari ng iyong Yunmen, at ang Adventure Kingdom ay hindi sisilakay sa mga henerasyon. Ang dalawang pamilya ay magiging mapayapa magpakailanman, ngunit kung mawawala ka. Bago siya matapos magsalita, pinutol siya ni Yang Yiu, na nagsasabing, hindi ako magpapatalo. Mayabang. Tignan ko kung malakas ka o madaldal ka lang. Nagalit si Zing Binbin kay Yang Yiu. Ni hindi niya tinawag ang kanyang sarili na, palasyong ito, at sinabing, matandang babae. Habang nagsasalita,
Tumayo na siya mula sa trono at direktang sumugod kay Yang Yiyo, iniunat ang kanyang kamay at tinamaan si Yang Yiyo sa mukha. Ang bilis ay napakabilis, hindi mas mababa sa Yang Yiyan sa lahat. Saglit na natigilan si Yang Yiyan nang makita niyang sumugod si Xing Binbin. Masasabi niya na gustong kalabanan siya ni Xing Binbin sa malapitang labanan, at ngumiti siya. Noong una ay gusto niyang subukan ang kapangyarihan ng kanyang nabagong kakayahan sa buto ng kamay, at ngayon ay ito na ang gusto niya. Kabanata 982 ipapakita ko sa iyo. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyan. Pagharap sa payat na kamay ni Xing Binbin, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinatawag ang mga buto ng kamay sa kanyang isipan. Isang mahinang gintong liwanag ang nagmula sa kanyang kanang kamay. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan sa simula, dahil ang mga buto ng kamay ay masyadong malakas ngayon. Bagamat hindi pa niya nasubak ang kapangyarihan, hindi siya sigurado kung kakayanin ni Xing Binbin ang suntok ng kanyang mga buto ng kamay. Sa mga mata ni Xing Binbin, itinaas ni Yang Yiyan ang kanyang kamay, at nakita ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang palad, at isang malakas na hininga ang lumalabas, na hindi mas mahina kaysa sa kanyang purong yang clone pagkatapos ng pagpino. Namangha si Xing Binbin, ngunit kalmado rin siya. Medyo tiwala siya sa sarili niyang lakas. Bagamat nakipag-away siya kay Yang Yiyan, hindi niya ito pinatay. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang purong yang clone ng ninuno na pinino niya. Ang tunay na purong yang clone ay hindi isang ordinaryong clone ng dugo ng kaharian ng mga espiritu, ngunit ginawa mula sa unang klaseng Chongyang na likas na kayamanan sa pagitan ng langit at lupa, at kahit na nagkaroon ng espiritual na pag-iral. Pagkatapos niyang pinuhin, ito ay ganap na isinama sa kanyang orihinal na katawan. Hindi banggitin ng mga mahiwagang kasanayan, ang pisikal na lakas lamang ng katawan ay mas malakas kaysa sa anumang likas na espiritual na kayamanan. Bagamat ang hininga ng nakataas na buto ng kamay ni Yang Yiyan ay nagbigay kay Xing Binbin ng kakaibang pakiramdam, hindi pa rin niya ito isinapuso. Pareho silang magkahawak kamay, matigas ang pagkakatama, at agad silang dumating. Bang! Isang malakas na pagtama, isang napakalaking alon ng hangin ang sumambulat, na naging dahilan upang gamulong ang mga ulap sa paligid, at biglang itinulak palabas ng 12-dosenang talampakan palayo. Sa oras na ito, sabay na umatras ng 3 metro ang dalawa. Sa pagkakataong ito, puno ng pagkabigla ang mukha ni Xing Binbin. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 100 taon, ang cultivation realm ni Yang Yiyan ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang pisikal na lakas ay napakalakas. Dapat mong malaman na siya ay isang pag-iral na ganap na sumanib sa clone ng Adventure King na si Chunyang. Sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, si Xing Binbin ay hindi magagapi sa Zishansho sa loob ng 100 taon. Hindi pa siya nakakita ng isang malupit na pag-iral tulad ni Yang Yiyan, na maaaring pilitin ng isang malakas na hampas sa kanya at walang mangyayari. Kahit na si Xing Binbin ay may pakiramdam na si Yang Yiyan ay mas malakas kaysa sa kanya. Natakot din si Yang Yiyan nang makita niya si Xing Binbin. Kung hindi dahil sa ebolusyon ng kanyang mga buto ng kamay, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Xing Binbin. Sa isang palad, nalaman niya na ang kasalukuyang pisikal na lakas ni Xing Binbin ay lampas sa imahinasyon. Buti na lang, ang atake niya ngayon lang ay para ipatawag ang mga buto ng kamay niya. Hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ni hindi niya ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang mga buto ng kamay. Ito ay puro kapangyarihan ng kanyang mga buto ng kamay. Sa ganitong paraan, nilabanan niya si Xing Binbin sa isang draw, na nagpangiti kay Yang Yiyan. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas para i-activate ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang mga buto ng kamay, kasama ang Black Lotus Sword Art at ang Whirlwind Sword Skill, kung gayon. Nakakatuwa. Mukhang minamaliit ko ang iyong 100 taon ng pag-iisa. Kaya't magkaroon tayo ng magandang laban. Pang-aasar ni Xing Binbin na puno ng fighting spirit. Iyon ang ibig kong sabihin. Ngumisi si Yang Yiyan, iginalaw ang kanyang mga paa, at sumugod kay Xing Binbin upang magkusa sa pag-atake. Ang kanyang kanang kamay ay ginawang isang kamao at buong lakas niyang pinaandar ang kanyang mga buto ng kamay. Ang nakataas na kamao ay nagniningning na may gintong liwanag. Sa mga mata ni Xing Binbin, ang kamao ni Yang Yiyan ay natatakpan ng ginintoang liwanag, at ang kanyang mga gintong buto ay malabong makita. Bukod dito, biglang lumakas ang kanyang aura, at may isang sinaunang aura na sumabog. Sa wakas ay binago nito ang mukha ni Xing Binbin. Sa sandaling ito, ipinakita ni Yang Yiyan ang kanyang aura, na hindi mas mababa sa pagsasanib ng sarili niyang purong yang clone sa kanyang pangunawa. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa isang paggalaw sa kanyang puso, ganap niyang na-activate ang kapangyarihan ng purong yang clone. Siya lamang ang nakakaalam na sa pinagsama-samang purong yang clone, mayroong kapangyarihang iniwan ng ninuno na Adventure King, at naroon din ang kalooban ng mana. Sa makatuwid, nagawa niyang patayin si Chen Biren, na may lakas ng gitnang yugto ng kaharian ng mga espiritu, gamit ang isang palad 100 taon na ang nakalilipas.
Ang dalisay na clone ng Yang mismo ay nilinis mula sa kayamanan ng langit at lupa, at nagkaroon ng makapangyarihang kapangyarihan. Ito ang mga lakas na ginamit ni Xing Binbin upang walisin ang mga pangunahing puwersa sa Zishanshu. Sa pagharap sa instant outburst ni Yang Yian, naging seryoso rin siya. Malakas ang pakiramdam niya na baka matalo siya sa kamay ni Yang Yian ngayon. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Xing Binbin na napaka-absurd. Siya ay halos bulag na tiwala sa clone ng ninuno at hindi naniniwala na siya ay matatalo. Ang clone ng Pure Yang na isinama sa kanyang katawan ay isang pisikal na katawan na mas malakas kaysa sa likas na espiritual na kayamanan at mga kasangkapang mahika. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang pigilan si Yang Yiyo. Dumating si Yang Yiyo na may kasamang suntok, nang hindi gumagamit ng anumang mahiwagang kapangyarihan. Ito ay isang malapit na labanan ng lakas. Sa isip ni Xing Binbin, dahil isinama niya ang Pure Yang clone at inalagaan sa loob ng 100 taon, naniniwala rin siya na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi magagapi. Sa pagharap sa pag-atake ni Yang Yiyo, hinamak niya ang paggamit ng mahiwagang kapangyarihan. Naisip niya sa kanyang sarili, dahil ikaw Yang Yiyo ay hindi gumagamit ng mga mahiwagang kapangyarihan, hinamak ko si Xing Binbin na gamitin pa ang mga ito. Sa isang simpleng malapit na labanan, ang kompetisyon ng pisikal na lakas, ang katawan ng purong Yang ay maaaring sugpuin ka. Nailag ang suntok ni Yang Yiyo at natamaan si Xing Binbin. Iginalaw niya ang kanyang mga paa at nagpakita ng 1 metro sa harap ni Xing Binbin. Hindi pa rin niya ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng mga buto ng kamay, ngunit ang pinakadalisay na lakas. Sa oras na ito, nakita niya ang buong espiritu ng pakikipaglaban ni Xing Binbin sa kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang matigilan. Sa pag-iisip, simula noong sumanib ang babaeng ito sa clone ng purong Yang, siya ay naging mas malakas at nangingibabaw, at ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa sa akin. Sa isang kisap mata, sumuntok din si Xing Binbin. Sinuntok ng dalawa ang isa't isa. Ang puting kamao ni Xing Binbin ay naglabas ng isang aura na hindi mas mahina kaysa sa kanyang sariling purong Yang kapangyarihan, at ang malakas na enerhiya ay nagdulot ng pagbabago sa espasyo. Boom! Isang suntok ang napilitang tumama sa isa't isa, sa pagkakataong ito pareho nilang ginamit ang buong lakas. Pareho silang umatras ng 8 o 9 na metro. Naramdaman na lamang ni Yang Yiyo na ang kanyang buong braso ay namamanhid at nanginginig, at siya ay nabigla. Bahagyang nagbago ang mukha ni Xing Binbin. Ang malakas na puwersa mula sa kanyang kamao ay nalutas niya. Ang puwersa na nagmula sa kamao ni Yang Yiyo ay dumiretso sa kanyang buong katawan. Sa boom, basag-basag ang kanyang buong manggas, na nagpapakita ng kanyang balat na kasing puti ng jade. Bagaman nilabanan niya ang puwersa sa pamamagitan ng puwersa at hindi nasugatan, ang pagkabasag ng kanyang manggas ay nagpatunay na natalo siya sa laban. Nang makita ang mga mata ni Yang Yiyo na nagwawali sa kanyang jade arm, si Xing Binbin ay napahiya at nagalit. Siya ay sumangot ng malamig, ibinaling ang kanyang kamay sa mesa at mahinang sumigaw, "Pure Yang overturning palm." Nagulat si Yang Yian. Nakita niyang tinamaan ng palad si Xing Binbin, at 3 metro ang nasa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang palad at ito ay kumikinang na ginto. Isang malaking palad na kasing laki ng gilingang bato ang lumitaw. Nakita niya ang paraan ng palad ni Xing Binbin 100 taon na ang nakalilipas. Bagamat hindi ito kasing lakas ng ngayon, hindi ito dapat maliitin. Alam niyang gumamit siya ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban. Agad niyang sinabi, "Star picking hand." Lumitaw din ang kanyang kanang buto, naging purong gininto ang kamay ng bulaklak, at isang mas malaking gininto ang kamay ang humawak sa palad ni Xing Binbin. Nagkita ulit ang dalawa. Boom! Ikaw, papatayin kita. Pagkatapos ng pag-atake, dehado pa rin si Xing Binbin. Hinawakan ni Yang Yian ang star-picking hand, na hindi lamang natunaw ang malaking palad ni Xing Binbin, ngunit napunit din ang isang malaking piraso ng damit ni Xing Binbin pagkatapos ng malakas na hangin, at sa pagkakataong ito ay nalantad ang kalahati ng kanyang magagandang binti. Nagalit ito kay Xing Binbin, at tinamaan niya ng kidlat si Yang Yian. Boom boom boom. Ilang sandali pa ay naglaban ang dalawa nang hindi bababa sa daan-daang galaw. Gayunpaman, ang ikinalulungkot ni Xing Binbin ay nakapagsinaktan niya siya, lalo siyang natakot. Ang gininto ang kamay ni Yang Yian ay mas malakas at mas malakas sa bawat oras. Pagkatapos ng daan-daang galaw, nalaman niyang hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa lakas lamang. Ang pinaka-napupuot na bagay ay pinunit niya ang kanyang mga damit, at ngayon ay nalantad siya sa maraming lugar. Tuturuan kita ng leksyon, galit na galit si Xing Binbin, at biglang umakyat sa langit at sumugod sa mga ulap sa isang iglap. Hindi makita ni Yang Yian ang kanyang bakas, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Gamit ang kanyang handbone magic, ginamit lang niya ang star-picking hand upang ganap na labanan ang atake ni Xing Binbin, at hindi siya dehado, na lubos na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa.
Nang makita si Xing Binbin na pumailang lang sa langit at naglalaho, pumutok ang mga sulok ng kanyang bibig, iniisip na hindi siya lalaban. Sino ang nakakaalam na sa susunod na sandali ay bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin na umihip sa itaas ng kanyang ulo, at nang tumangala siya bigla, nakita niya ang isang malaking palad na nakatikip sa langit at sinasampal siya ng araw. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sinabi niya, "Fuck, that got a palm." Nakita niya ang palad na ito 100 taon na ang nakalilipas, at ang palad na ito ang kumitil sa buhay ni Chen Biren. Hindi niya inaasahan na galit si Xing Binbin sa kanya kaya gagamitin niya ang mahiwagang kapangyarihang ito sa kanya. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng palad na ito, at ang hangin sa loob ng 100 metro sa paligid niya ay gumawa ng mga kalusko sa ilalim ng palad na ito. Bumaba ang isang palad mula sa taas na 12 ng metro. Naging solemn na ang mukha ni Yang Yio, ngunit hindi siya nagpanik. Mula sa nakaraang pakikipaglaban kay Xing Binbin, napagtanto niya na ang kapangyarihan ng kanyang nabuong handbone magical power ay hindi naman mahina. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang handbone magical power para kunin ang palad na ito. Sa karamihan, siya ay malubhang masasaktan, ngunit hindi ganoon kadaling patayin siya. Kaagad, gumalaw ang kanyang puso, at ang gininto ang liwanag ng buto ng kanyang kanang kamay ay lumiwanag ng maliwanag, at siya ay umungal, pumipili ng mga bituin, sinasalo ang buwan, ninakaw ang langit, buksan mo ito para sa akin. Kabanata 983 Niloko ka ng iyong mga ninuno. Ang kapangyarihan ng handbone magic pagkatapos ng 3 strike ay ganap na naibigay at nakapatong sa palad sa isang iglap. Sa halip na gamitin ang 3 magic powers tulad ng dati, lahat sila ay nakapatong at natipon sa kamay. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at lumipad, dumiretso sa malaking palad ni Xing Binbin. Mula sa malayo, ang nakataas na kanang kamay ni Yang Yio ay nagniningning ng gininto ang liwanag, pumapailan lang sa langit, at biglang bumangga sa malaking palad ni Xing Binbin. Boom! Pagkatapos ng nakakabinging tunog, bumagsak ang katawan ni Yang Yio. Puff! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Pero yun lang, hindi naman siya grabeng nasugatan. Ubo. Isang marahas na ubo ang nanggaling sa hindi kalayuan. Lumingon si Yang Yio at nakita si Xing Binbin na nakahiga sa lupa at umuubo, na may balang dugo sa kanyang harapan. Malinaw, siya ay malubhang nasugatan. Itong suntok, natalo siya. Umiwas pa si Yang Yio, "Kumusta ka?" "Huwag kang lalapit," tumili si Xing Binbin, at isang set ng damit ang isinuot sa kanyang katawan kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Medyo napahiya si Yang Yian, dahil napyunit niya ang damit ng isang tao sa pakikipaglaban. Hindi ka ba magsusuot ng mas matibay? Ito. Mas maganda sana kung hindi niya sinabi. Pagkatapos niyang sabihin ito, galit na galit si Xing Binbin kaya nanginig ang buong katawan niya. "Bastos ka. Wala akong nakita." Tumigil sa pag-aaway ang dalawa at nagsimulang mag-away. Nanalo si Yang sa laban, ngunit natalo siya sa awayan. Tahimik na naunawaan na ang Southern Restricted Area ay magiging ligtas mula noon. Siyempre, wala talagang plano si Xing Binbin na kumilos laban kay Yunmen. Kung gusto niyang kumilos, gagawa siya ng aksyon noong si Yang Yian ay nasa pag-iisa. Sa huli, itinuring nilang lahat ang isa't isa bilang magkaibigan sa kanilang mga puso. Ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay madalas nakakaiba, at kung minsan ito ay masasabing hindi maipaliwanag. Tulad ni Yang Yian at Xing Binbin na nag-aaway ng patay kanina, ngunit ngayon ay tumigil sila pagkatapos magmura at huminahon. Para kay Yang Yian, wala siyang maraming kaibigan sa mundo ng bundok at dagat, at tiyak na isa si Xing Binbin sa kanila. Bagamat siya na ngayon ang reyna ng Adventure Kingdom at tinahak ang isang malungkot na daan, tinuturing pa rin siya ni Yang Yian bilang isang kaibigan sa kanyang puso. Ganon din talaga si Xing Binbin. Mula nang mamatay ang kanyang 3 kapatid na sina Hua Liu Xiang, Bai Xiaosheng, at iba pa, si Yang Yian ang tanging kaibigan niya. Lalo siyang nag-iisa. Ang kalungkutan na ito ay lalo nakitang-kita pagkatapos ng muling pagtatatag ng Adventure Kingdom. Bagamat siya ngayon ay mataas at makapangyarihan, siya ay isang nangungunang figure sa buong Adventure Kingdom at maging sa Zishanshu. Ngunit dahil dito, ang lahat ay humanga lamang sa kanya, at sa huli, walang nagsasalita. Siya hindi gumawa ng aksyon laban kay Yunmen sa Southern Restricted Area dahil palagi niyang iniisip na si Yang Yian ay kaibigan niya, ang tanging kaibigan niya. Ngayon pagkatapos ng labanan ngayon, mas malakas ang pakiramdam na ito. Naranasan nilang dalawa ang buhay at kamatayan ng magkasama. Ngayon sa mga tuntunin ng lakas, si Yang Yian ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pakikipagtagpo sa isang laban. Bilang reyna ng Adventure Kingdom, sino ang maaaring maging kaibigan niya? Si Xing Binbin, ang kwalipikado. Nakatingin sa Zishanshu. Mayroon lamang Yang Yian. Matapos tumigil ang pagtatalo, ikinaway ni Xing Binbin ang kanyang kamay at ang ambon sa kanyang likuran ay nawala,
na nagpapakita ng isang lawa na napapalibutan ng ambon ilang dosenang metro sa kanyang likuran, na may pavilion sa lawa. Ang gilid ng libu-libong metrong haba ng lawa ay natatakpan ng mga berdeng puno, at ang iba't ibang espiritual na hayop tulad ng mga crane at rock aries ay masayang lumilipad at lumalangoy. Paminsan-minsan, may ilang metrong haba na gold pies na lumulukso mula sa lawa, na parabang tatalon sila sa Dragon Gate, na bumubulusok ng tubig. Higit sa lahat, nakita ni Yang Yiyo ang daan-daang sundalo na nakasuot ng itim na baluti. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura at nasa estado ng mahusay na pagiging perpekto sa out-of-body realm. Ang bawat sundalo ay hindi nagpakita ng kanyang mukha, ngunit nakasuot ng nakakatakot na maskara, at ang eksena ay puno ng nakamamatay na aura. Nagulat ito kay Yang Yiyo. Matagumpay nang umiti si Zing Binbin at sinenyasan si Yang Yiyo na sundan siya. Dumating ang dalawa sa pavilion sa lawa. Pagkaupo ni Zing Binbin, sunod-sunod na pumasok ang mga babaeng nakadamit bilang mga katulong sa palasyo. Ang bawat isa ay may isang bagay sa kanilang mga kamay. Nagkaroon ng lahat ng uri ng wine pond na espiritual na mga bunga. Hindi nagtagal, napuno ng 30 katulong ng palasyo ang jade table ng malaking pavilion. Pagkatapos ay ikinaway ni Zing Binbin ang kanyang kamay at sinabing, lahat, bumaba. Walang sino man ang pinahihintulutang pumasok sa lawa ng 10 milya nang wala ang aking utos. Susunod ako sa utos ng iyong kamahalan. Maging ang mga katulong ng palasyo o ang mga kawal na nagbabantay sa lawa, sabay-sabay silang sumagot. Pagkatapos ay nawala sila sa kailaliman ng ambon. Sumipsip si Yang Yiyo sa malamig na hangin. Gumawa siya ng isang espesyal na obserbasyon. Ang mga sundalo at 30 katulong ng palasyo ay eksaktong 150 tao, na lahat ay nasa great perfection ng out-of-body realm. Hindi mahirap makahanap ng 150 magsasaka, at hindi mahirap makahanap ng 150 out-of-body realm cultivator. Ang mahirap ay ang lahat ng 150 tao ay nasa great perfection ng out-of-body realm. Medyo pinagpapawisan si Yang Yiyo. Kung ngayon lang nagbigay ng utos si Zing Binbin sa labanan, ang 150 out-of-body realm cultivator na ito ay sabay na umatake sa kanya. Kung bumuo sila ng formation para harapin siya, tiyak na mahihirapan siya. Matapos mapansin ni Zing Binbin ang kakaibang pag-uugali ni Yang Yiyo, itinaas niya ang gilid ng kanyang bibig at tumawa, ano? Natatakot ka ba? Tumanggo si Yang Yiyo at tapat na sumagot, medyo. You are honest. Ang mga taong ito ay ang mga banal na guards ng Adventure Kingdom Temple na nakolekta ko mula sa buong Zishan Continent sa nakalipas na 100 taon. Mayroon ding 30 kasambahay sa palasyo. Sila ang mga lingkod ng mga Diyos at magiging pundasyon ng Adventure Kingdom sa hinaharap. Ang katotohanan na natatakot ka ay nagpapakita na mayroon kang ilang kamalayan sa sarili. To be honest, tinuruan ko sila ng formation mula sa mga ninuno ko. Kung talagang inaatake nila ako, kahit ako ay halos hindi makayanan ang kanilang pag-atake ng walang anumang pinsala. Siyempre, kung gusto talaga kitang atakihin, sapat na ako. Hindi ko ginamit ang buong lakas ko ngayon lang, kaya wag kang masyadong mayabang. At ang lugar na ito ay tinatawag na isang espasyo, na siyang treasure house ng mapa ng Adventure Hall na sinabi ko sa iyo noon. Sa katunayan, ito ang core ng templo. Nagrebelde sina Yuan Tiangang at Chen Biren para lang makuha ang espasyong ito. Sa espasyong ito, ako ay parang Diyos. Sa tingin mo ba mahirap para sa akin na panatilihin ka? Sa pagtatapos ng mga salita, pinaikit ni Zing Binbin ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi kay Yang Yiyo. Hindi komportable si Yang Yiyo sa sinabi ni Zing Binbin. Sa katunayan, nahulaan niya na ang lugar na ito ay isang maliit na mundo mula noong siya ay pumasok. Ngayon, matapos marinig na si Zing Binbin ang nagsabi nito mismo, na nagpapatunay na ito ay isang pinagpalang lupain, ang puso ni Yang Yiyo ay kumirot. Alam niya na kung talagang gusto ni Zing Binbin na panatilihin siya sa ganoong espasyo, wala siyang kapangyarihang lumaban. Nakapunta na rin siya sa mga pinagpalang lupain tulad ng Luofo Cave Heaven, kaya natural niyang alam na bilang may-ari ng isang Cave Heaven, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng isang maliit na mundo. Kung ginamit ni Zing Binbin ang kapangyarihan ng maliit na mundo para supilan siya, wala talaga siyang tiwala sa pagsira sa maliit na mundo. Nang makitang naging pangit ang mukha ni Yang Yiyo, tumawa si Zing Binbin at sinabing, samahan mo akong uminom. Basta masaya ako, natural na hindi kita ipapahiya. Sa sandaling ito, nagbago ang aura ni Zing Binbin. Hindi na siya dominanti gaya ng dati. Bagamat tinawag niya ang kanyang sarili na, palasyong ito, mukhang mas palakaibigan ito kay Yang Yiyo. Bumungad sa kanyang isipan ang walang pakialam at masayahin na si Zing Binbin. Nakita si Zing Binbin. Tulad nito, natigilan si Yang Yiyo, at agad na nag-react. Napagtanto niya na sadyang tinatakot siya ni Zing Binbin, at kahit na hindi siya takutin ni Zing Binbin, kung talagang gusto niyang panatilihin siya, ngayon. Hindi ito madali. Hindi mo ba nakikita na hindi ginamit ng iyong kaibigan ang dalawa niyang kakayahan sa espada?
Siya. Kinuha ang garapon ng alak at tumawa, uminom ka kung gusto mo. Paano ako, isang matandang lalaki, matatakot sa isang matandang tulad mo? Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Sa sandaling ito, maaari nilang hulaan kung ano ang iniisip ng iba. Sila. Hindi alam kung gaano katagal uminom, at pareho silang lasing. Biglang sinabi ni Zing Binbin, Yanze, pupunta ako sa mga guho ng Shanhai Dynasty. Kung hindi ako babalik balang araw, bigyan mo ako ng pabor. Noong una ay lasing si Yang Yio, ngunit nang marinig niyang biglang nagsalita si Zing Binbin, na para bang iiwan niya ang kanyang mga huling salita, agad siyang natahimik. Tinitingnan ng seryosong mukha ni Zing Binbin, sinabi niya, bakit ka pupunta sa mga guho ng Shanhai Dynasty nang walang dahilan? Narinig niya mula kay Yang Wentian at sa iba pa na ang mga guho ng dinastiyang Shanhai ay isang masamang lugar. Maraming tao ang naniniwala na kung mahahanap nila ang mga guho ng dinastiyang Shanhai, makukuha nila ang Shanhai Changxi, ang kayamanan ng sinaunang dinastiyang Shanhai, at magiging panginoon ng isang mundo. Ngunit ito ay isang bulong-bulungan lamang. Maraming tao ang pumunta doon at namatay. Walang nakabalik na buhay. Maging ang ninuno ni Zing Binbin, ang Adventure King, ay nawala sa mga guho ng Shanhai Dynasty. Mapait na ngumiti si Zing Binbin at sinabi, sa tingin mo ba gusto kong pumunta? Isa lang akong cultivator sa gitnang yugto ng out-of-body realm noon. Bakit ako magkakaroon ng ganito kalakas na lakas ngayon? Bakit ko mapipino ang pure yang clone ng aking ninuno? Bakit ang cultivation level ko ay bumagsak sa dalawang maliliit na realm sa isang iglap at naabot ang great perfection of the out-of-body realm pagkatapos pinuhin ang pure yang clone, at mapatay pa si Chen Biren, na nasa gitnang yugto ng spiritual dispersion realm? Ito, lahat ay may presyo. Nakinig si Yang Yian sa mapait at mapang-akit na mga salita ni Zing Binbin, na puno ng panloloko, at kahit na may isang uri ng di sinasadyang pag-ungol sa kanyang sarili, at naisip niya sa kanyang puso, maaari bang nalinlang ka ng iyong mga ninuno? Kabanata 984, ang pagiging pinuno ng isang bansa. Sa orihinal, casual na nagtanong si Yang Yio, niloko ka ba ng iyong mga ninuno? Seryosong tumanggaw si Zing Binbin at sinabing, to be precise, niloko ako ng lolo ko at ng clone ng ninuno ko. Nang sabihin niya ito, medyo sinisiraan ni Zing Binbin ang sarili. Hindi alam ni Yang Yio kung paano sasagutin. Sa oras na ito, patuloy na sinabi ni Zing Binbin, noon, nakipaglaban kami ng husto upang mahanap ang pure yang clone ng aming ninuno. Dahil dito, nawala ang buhay ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat na magkakapatid, at ikaw at ako ay muntik nang mamatay. Namumula ang mga mata ni Zing Binbin nang magsalita siya, at medyo malungkot siya. Siya ay huminto at pagkatapos ay sinabi, ang pure yang clone ay orihinal na binalak at natagpuan ng aking lolo. Matapos itong matagpuan, ito rin ay isang kayamanan para sa kanya upang pinuhin, ngunit hindi mo maisip. Hehe, natawa si Zing Binbin sa kanyang sarili, narinig ko na ang mga taong nagsasanay ng Taoismo ay makakarating lamang kung puputulan nila ang kanilang 7 emosyon at 6 na pagnanasa, ngunit hindi ako naniniwala at naiinis ako sa pangungusap na ito. Ngunit pagkatapos kong ibigay ang pure yang clone sa aking lolo, napagtanto ko na ang pangungusap na ito ay hindi mali. Alam mo, ang aking lolo ay hindi makapaghintay na simulan ang pagpino sa pure yang clone, ngunit siya ay tumigil pagkatapos ng ilang sandali, at pagkatapos ay sinabi sa akin, siya ay matanda, at ako ay bata pa. Ito ang pag-asa ng pamilya at ang pag-asa ng Zhengxing Adventure Kingdom. Marami siyang sinabi na nagpaiyak sa akin at hiniling sa akin na magsanay at pagsamahin ang pure yang clone. Sa huli, naniwala ako. Sa pasasalamat at damdamin, binigyan ako ng aking lolo ng isang napakahalagang kayamanan. Gayunpaman, noong sinimulan kong pinuhin ito, alam ko na kung gusto kong pinuhin ang pure yang clone ng aking ninuno, masusumpa ako. Hindi ko alam kung ano ang sumpa. Malalaman ko lang ito pagkatapos kong pinuhin ang pure yang clone. Sa oras na ito, napagtanto ko na hindi talaga ito ibinigay sa akin ng aking lolo, at hindi niya ako inaalagaan bilang isang junior. Sa halip, nakita niya na ang pure yang clone ay may napakalakas na sumpa, kaya hindi siya nang ahas na pinuhin ang pure yang clone. Gawin. Hindi ba sa tingin mo ito ay ironic? Lahat ba ng taong nagsasagawa ng Taoismo ay walang awa? Kailangan ba nilang kalimutan ang tungkol sa pag-ibig at katarungan para makamit ang mas matataas na tagumpay? Sabi ni Zing Binbin at umungol sa dulo. Galit na galit siya. At alam din ni Yang Yio na hindi siya tutol sa kanya, kaya hindi niya ito inistorbo, at alam din niyang gusto nitong ilabas ang kanyang emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, medyo kumalma si Zing Binbin, huminga ng malalim at nagpatuloy, alam kong niloko ako ng aking lolo, ngunit walang paraan. Sa mata niya, hindi ako apo, kundi sakripisyo ng pamilya. Hindi ko mapaglabanan sa mga tuntunin ng paglilinang, at ayaw kong lumaban. Sino ang gumagawa sa kanya ng aking lolo?
Ako, si Zing Binbin, ay palaging pinahahalagahan ng pagkakaibigan at katapatan mula noong ako ay nagsimulang magsanay, kaya ako ay naging sinumpaang kapatid kasama sina Hua Liuxiang, Bai Xiaosheng at iba pa. Napatunayan ng mga katotohanan na maaari nga tayong magsalo sa buhay at kamatayan, kaya hindi ko tatanggihan ang panloloko sa akin ng aking lolo, dahil pinahahalagahan ko ang pagmamahal sa pamilya. Sampayin mo ako, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang kamatayan. Sa huli, ako ay nagpino at nagsanib pagkatapos na pinuhin ang Chunyang clone, napagtanto ko na ang sumpa ng Chunyang clone ay iniwan ng ating ninuno, ang Adventure King, kaya muli akong nalinlang ng sarili kong ninuno. Haha, ang tinatawag na sumpa ay isang maliit na butil ng kalooban ng mga ninuno na tumakas mula sa Shanhai Ruins patungo sa clone na ito, kasama ang will curse ng Dao Oath. Kahit sino pa ang magpino sa Chunyang clone na naiwan niya, dapat silang pumunta sa Shanhai Dynasty Ruins sa loob ng 260 taon para iligtas ang kanyang kaluluwa, na sinasabing nakulong sa Shanhai Dynasty Ruins. Mukhang nakakatawa, tama ba? Naguguluhan na talaga ako. Ang Adventure King ay nakulong doon, at gusto mong iligtas ko siya. Sino ang makapagliligtas sa kanya? Halika. Mas mabuting bitawan na lang ako at mamatay ng diretso. Siyempre, pagkatapos pinuhin ang clone ng Chunyang, ang kanyang matanda ay nagturo sa kanya ng maraming mahiwagang kasanayan at kasanayan na may sinag ng kalooban, na nagpabuti sa kanyang paglilinang. Ang mga benepisyo ay ipinagpalit para sa kanyang buhay. Kaya pupunta ako sa mga guho ng Shanhai Dynasty. Malaki ang posibilidad na hindi na ako makakabalik. Maaari mo bang ipangako sa akin na kokontrolin ko ang Adventure Kingdom pagkatapos kong umalis? Bagamat ang pagkakatatag ng Adventure Kingdom ay katumbas ng aking pagbabalik kasama ang aking buhay, hindi ko pa rin gustong mapahamak ang bagong Adventure Kingdom kung walang makapangyarihang tao na kumokontrol dito. Pagkaalis ko, walang duda na ang Adventure Kingdom ay muling mapapahamak. Ang pagtatatag ng Adventure Kingdom ay hiling ng hindi mabilang na henerasyon ng pamilya Zing, at ito rin ang hiling ko. Ngayon ay naitatag na ang bagong Adventure Kingdom, ngunit aalis na ako. Nakakabaliw na nalinlang ako sa pagtatatag ng Adventure Kingdom, ngunit ayaw ko pa ring mapahamak muli ang Adventure Kingdom na itinayong muli ng napakahirap. Mayroon kang sapat na kapangyarihan, at mayroon ding sekta sa Zishansho. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha sa Adventure Kingdom maaari itong umiral ng mahabang panahon. Ikaw lang din ang kaibigan ko. Makakaasa lang ako kung ibibigay ko ito sa iyo. Yanzi, ay pangako mo sa akin. Pagkatapos magsalita ni Zing Binbin, umaasang tumingin siya kay Yang Yiyo. Napabuntong hininga si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na may ganoong trick sa likod ng pagpino ni Zing Binbin sa Pure Yang clone. Naawa siya at nakiramay sa kanya. Alam din niyang tama si Zing Binbin. Kung umalis ang Adventure Kingdom kay Zing Binbin, malamang na bumagsak ito sa isang iglap. Ang Adventure Kingdom ay nakadepende na ngayon sa Yunmen. Kung mawawasak ang Adventure Kingdom, hindi may iwasang magulo ang Yunmen, na siyang ayaw niyang makita. Ngunit hindi siya pumayag sa kahilingan ni Zing Binbin. Una, aalis din siya sa Mountain and Sea Realm. Pangalawa, wala siyang interes na maging pinuno ng isang bansa. Gayunpaman, bilang kaibigan, natural na ayaw niyang may mangyari kay Zing Binbin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Yang Yiyo, hindi ako interesadong maging pinuno ng isang bansa, ngunit interesado akong makipagsapalaran kasama ka. Natigilan si Zing Binbin. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Yang Yiyo. Naantig siya, ngunit natawa rin siya at pinagalitan, walang kinalaman sa iyo ang pakikipagsapalaran na ito. Halatang mamamatay ka na. Kung hindi mo ako tutulungan, ako mismo ang gagawa ng paraan. Kung wala ng iba, maaari kang lumabas. Magsasanay ako sa pag-iisa. Hindi niya pinilit si Yang Yiyo, dahil batay sa pagkakaintindi niya kay Yang Yiyo, hindi niya sakupin ang Adventure Kingdom. Tumingin si Yang Yiyo kay Zing Binbin, "Tara na. Pupunta ka sa mga guho ng Shanhai Dynasty para hanapin ang maalamat na Shanhai Changse. Ikaw at ako ay magsasama lang. Kapag umalis ka, pwede mo naman akong i-notify palagi, di ba?" 2 taon ng Jiezi ang lumipas sa loob ng 100 taon. Mayroon pa akong 20 taon. Sa loob ng 20 taon na ito, maaapektuhan ko ang Destruction Realm. Dapat ay makalusot ako sa loob ng 10 taon. Pagdating ng panahon, umaasa pa rin ako na pag-isipan mo ang usapin ng pagkontrol sa Adventure Kingdom, dahil makakatulong ito sa iyo, Yunmen. Hindi mo ako kailangang tanggihan ng nagmamadali. Maaari kang tumugon sa akin pagkatapos ng 10 taon. Hindi pa rin sumuko si Zing Binbin. Yang Yiyo. Natatawang, sige, hintayin mo ako sa loob ng 10 taon, isasaalang-alang ko ito pagkatapos. Susunod, pupunta ako sa Great Wilderness. Ingatan mo si Yunmen. Magkita tayo sa loob ng 10 taon. Matapos paalisan si Yang Yiyo, tumayo si Zing Binbin sa pavilion at tumingin sa mga gumugulong na ulap at ambon at sinabi sa sarili, hindi talaga ako nagkamali.
Ikaw at ako ay parehong emosyonal. 100 taon na ang nakalilipas, ikaw, Yang Yiyo, ay itinaya ang iyong buhay upang tulungan ako sa Adventure Palace. Paano kita, Xing Binbin, mapahiya? Pagkatapos bumalik ni Yang Yiyan sa Yunmen, handa na siyang pumunta sa Great Wilderness. Dapat ding puntahan siya ni Hao Dudo at ng kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi. Dapat ay nasa Great Wilderness si Daor. Ngayon ay nagawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa at natagpuan ang lahat ng mahahanap niya. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang dalawang espiritong hayop. Sa kanyang puso, sina Hao Dudo at Daor ay hindi kailanman mga alagang hayop, ngunit mga kamag-anak na kasama niya mula sa Earth. Ang dahilan kung bakit sinundan ni Hao Dudo ang kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi sa Great Wilderness ay dahil si Hao Dudo ang prinsipe ng angkan ng unggoy at maaaring makakuha ng mana. Nais din ni Yang Yiyan na si Hao Dudo ay pumunta pa sa landas ng paglilinang, kaya nag-atubili siyang nagpaalam. Tungkol naman sa Daor Xiangxiang, ito ay ganap na isang aksidente. Nawalan siya ng malay matapos gumawa ng kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang at direktang pinaalis ni Hua Qiliang sa Shanhai Realm, at nahiwalay kay Daor. Sa kabutihang palad, sinabi ng Master na si Daor ay kasama ng maliit na Phoenix, at ang maliit na Phoenix ay ang bagay na gustong protektahan ng malaking demonyong matandang Maya. Siya ang Panginoon ng mga demonyong ibon sa mundo, at walang seryosong dapat mangyari. Ngayon sa tingin ko ang dalawang espiritong hayop ay dapat nasa Great Wilderness. Matapos gumugol ng ilang araw kasama ang kanyang pamilya sa Yunmen at maghintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak, si Yang Yiyan ay tatango sa Great Wilderness. Matapos hilingin kay Zhao Nan na magpadala ng mensahe sa kanyang pinakamatandang alagad na si Dugu Hui na ibalik ang kanyang mga nakababatang kapatid sa sekta, nagpunta si Yang Yiyan sa Yinsha Valley na mag-isa. Pagkaraan ng 100 taon, hindi pa rin lumalabas si Bu Qingmei at dinadalisay pa rin ang Yinsha Pillar, na naging dahilan ng pag-aalala ni Yang Yiyan at naghanda na puntahan siya. Pagkatapos ng 100 taon, siya ay nakulong pa rin sa Yinsha Pillar. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nag-iisa. Sa kabutihang palad, si Zhao Nan at ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta rin sa lungsod upang bisitahin siya. Dahil sa pagkakaroon ng Yinsha Formation, ang buong lambak ay naging madilim dahil sa akumulasyon ng Yinsha Qi sa loob ng 100 taon. Tuwing weekday, bihira ang mga disipulong Yunmen dito. Si Yang Yiyan ay nagpakita sa Yinsha Hall, kung hindi man ay lumitaw sina Qiaofu at Wu Maxia, na nagbabantay sa templo. Kilalanin ang Master. Sina Qiaofu at Wu Makyo ay palaging itinuturing ang kanilang sarili bilang mga lingkod ng pamilya Yang. Sa buong Yunmen, silang dalawa lang ang tumatawag kay Yang Yiyan na Master. Hindi na kailangang maging magalang, nagbago na ba si Qingmei? Tanong ni Yang Yiyan. Sa pag-uulat sa Master, si Madam Qingmei ay narito sa loob ng 100 taon. Hindi pa natapos ni Qiaofu ang kanyang mga salita nang biglang tumunog ang isang malakas na dagandong sa bulwagan. Boom! Nagbago ang mukha ni Yang Yiyan, at itinulak niya ang pinto ng bulwagan nang hindi na nagtanong pa. Kabanata 985 napakahusay na espiritual na kamalayan. Ang mga babae ay pawang mga taong may karanasan, paanong hindi nila marinig ang ibig sabihin ng boses na nagmumula sa bulwagan. Namula sila at sinumpa si Yang sa kanilang mga puso, ngunit walang sumigaw. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagtipon patungo sa Yinsha Valley, at maraming mga disipulo ng Yunmen ang naaakit pa rin ng isa-isa. Kinailangan ni Zhao Nan at ng iba pa na tumayo sa bakana ng lambak na may mga pulang mukha upang pagsilbihan si Yang, pinahiwa-hiwalay ang mga naaakit na disipulo at sinabi sa kanila na nagsasanay si Yang, upang ang lahat ay hindi na kailangang mataranta at maghiwa-hiwalay. Kung tutuusin, si Yang ang master ng isang sekta, at nakakahiya pa rin para sa mga disipulo ng Yunmen na marinig na may ginagawa ang kanilang master ng Yinsha Hall. Si Yang ng Yinsha Hall ay natural na hindi alam na ang kanyang paglilinang ay nagdulot ng isang maliit na bagyo sa Yunmen. Sa sandaling ito, pumasok siya sa isang kritikal na sandali at nagpatuloy sa pagsasanay kasama si Bu Qingmei. Ito. Pagkaraan ng 3 araw ay bumalik ang kapayapaan. Sa loob ng 3 buong araw, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay natipon, at ang himig ng Yinsha Hall ay umalangaw sa loob ng 3 araw, na nagpahirap sa iba. 3 araw nang nagbabantay sa pasukan ng lambak sina Dugu Waking, Zhao Nan, Lin Huan, Ning Ke, at Yuan Jinfeng. Kinasusuklaman nila si Yang sa kanilang mga puso. Anong uri ng masamang kasanayan ang inabot ng 3 araw upang may sigawa? Sa sandaling ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay tumigil sa pagtitipon, ang tinig sa bulwagan na nagpang-inig sa kanila sa wakas ay tumigil. Sa oras na ito, nagkaisa ang 5 tao at hinarangan ang pinto ng bulwagan, naghihintay na lumabas si Yang. Sa bulwagan, natapos ni Yang at Bu Qingmei ang kanilang pagsasanay. Sa sandaling ito, ang antas ng cultivation ni Yang ay umabot na sa unang yugto ng Spiritual Division Realm.
Matapos makuha ang malaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng 3 araw, ang kanyang kaharian ay naging matatag din. Matapos makuha at pinuhin ang kapangyarihan ng Yin Sha Pillar, si Bu Qingmei ay nagpraktis ng Feng Duju na itinuro sa kanya ni Yang Yiyu hanggang sa ika-9 na antas sa loob ng 100 taon. Sa oras na ito, pagkatapos ng isang yugto ng maayos na pagsasanay, pinatatag din niya ang kanyang antas ng cultivation sa unang yugto ng Spiritual Division Realm. Gayunpaman, alam ni Yang Yiyan na ang Feng Duju ay may 9 na antas sa kabuuan. Ngayong nalinang na ito ni Bu Qingmei sa ika-9 na antas, problema na kailangan pa niyang magsanay. Gayunpaman, sinabi ni Bu Qingmei na ang paglilinang ng multo ay may misteryosong pamana ng paglilinang, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kasunod na pagsasanay. Pakiramdam niya ay lalabas ang kasunod na pagsasanay, na naging dahilan upang magkaroon ng bagong pangunawa si Yang Yiyan sa paglilinang ng multo. Narinig na niya noon sa kanyang amo na ang lipi ng paglilinang ng multo ay napakahiwaga sa mundo ng paglilinang. Nakuha niya ang Feng Duju ng nagkataon, at hindi siya masyadong malinaw tungkol sa linya ng paglilinang ng multo. Gayunpaman, si Bu Qingmei ay maihahambing na ngayon sa unang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, na nagpaparamdam kay Yang Yiyan na napakakaiba. Ang pinakamahalagang bagay ay nalampasan niya itong dalawahang paglilinang kasama niya, na isang kaaya-ayang sorpresa. Matapos makapasok sa kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, natagpuan niya na ang kaluluwa ay ganap na isinama sa sanggol sa dantian, at ang kaluluwa ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Pagkatapos ay inilabas ni Yang Yiyan ang kanyang espiritual na kamalayan. Ang pagpapabuti ng kaluluwa pagkatapos ng kaharian ng paghihiwalay ng espiritu ay nangangahulugan ng isang malaking pagtaas sa kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Sa susunod na sandali, pagkatapos niyang ilabas ang kanyang espiritual na kamalayan, siya ay natigilan. Nakita niya sina Zhao Nan, Dugu Waking at ang 5 pang nakatayo sa labas ng bulwagan sa galit. Namumula ang dati niyang mukha at naiintindihan niya ang nangyayari. Nais niyang magsalita, ngunit naisip niya na siya ay nagmamasid sa kanyang espiritual na kamalayan, at tila hindi nila ito napansin. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Yang Yiyan. Maaaring ang kanyang espiritual na kamalayan ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago pagkatapos maabot ang spiritual severing realm. Noong nakaraan, kapag ginamit niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang suriin si Zhao Nan at ang iba pa, siya ay matutuklasan kaagad, ngunit ngayon ay wala silang reaksyon. Ipinakikita nito na ang kapangyarihan ng Yuan Shen pagkatapos maabot ang spiritual severing realm ay talagang nagdulot ng pagbabago sa husay sa kanyang espiritual na kamalayan. Pagkatapos ay sadyang ginamit niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang i-scan pabalik-balik sina Zhao Nan, Dugu Waking, Ning Ke, Lin Huan, at Yuan Jinfeng, at silang 5 ay walang pakiramdam. Ngayon ay sigurado si Yang Yiyan na ang espiritual na kamalayan ng spiritual severing realm ay hindi tumugon sa outer realm. Pagkatapos ay kumalat kaagad ang espiritual na kamalayan, at ang buong Yunmen at maging ang 100,000 milya na timog na pinaghihigpitang lugar ay natatakpan ng kanyang espiritual na kamalayan. Walang makakatakas sa kanyang espiritual na kamalayan. Huwag na nating pag-usapan ang iba. Nang mawala ang kanyang espiritual na pakiramdam, maging sina Meng Changqing at Yang Wentian, na nasa unang yugto ng spiritual realm, ay hindi ito napansin. Ang 2 matandang lalaki ay umiinom ng tsaa at pinag-uusapan ang tungkol sa Dao, ngunit sumimangot si Yang Wentian at sinabing, may nakita ba si Old Meng? Nakahanap ng ano? Nagtataka si Meng Changqing. Bakit pakiramdam ko may nag-e-espya sa atin? Sabi ni Yang Wentian. Matanda ka na ba at nalilito? Tutal, pareho tayong nasa spiritual realm. Sino ang maaaring manektik sa atin? Sabi ni Meng Changqing, ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, wala. Hindi ko rin naramdaman. Parang isang ilusyon. Ang ating espiritual na mga pandama ay umaabot ng 30,000 milya. Maaari pa rin tayong manektik sa tubig sa hangganan ng bundok at dagat. Nagpatuloy ang 2 matanda sa pag-inom ng tsaa. Ngunit gustong tumawa ng malakas ni Yang Yiyan. Siya ay nasa unang yugto na ngayon ng espiritual na kaharian at kaparehong kaharian ng 2 matandang lalaki, ngunit hindi matukoy ng kanyang espiritual na pakiramdam ang 2 matandang lalaki kapag iniskan niya sila. May kaunting pakiramdam lang si Yang Wentian, ngunit hindi maramdaman ng 2 ang kanyang espiritual na pakiramdam. Higit sa lahat, narinig niyang sinabi ni Yang Wentian na ang kanilang espiritual na kahulugan ay nakakakita ng 30,000 milya. Ito ang nagpakilos sa puso ni Yang Yiyan. Pagdating sa espiritual na kamalayan, ang kanyang espiritual na kamalayan ay 100,000 milya kapag siya ay nasa labas ng katawan na kaharian, na higit sa 2 beses na mas malaki kaysa doon sa kaharian ng kaguluhan. Ngayong nasa distraction realm na siya, talagang gustong malaman ni Yang Yiyan kung hanggang saan ang mararating ng kanyang espiritual na kamalayan.
Ginawa niya ito sa sandaling sinabi niya ito, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay lumabas ng tuloy-tuloy, 100,000 milya, 200,000 milya, 300,000 milya, at huminto ito nang ito ay lumabas ng 300,000 milya. Sa madaling salita, sa parehong antas, ang kanyang espiritual na kamalayan ay ganap na 10 beses kaysa sa iba pang Distraction Realm cultivators. Noong nakaraan, halos hindi pinansin ni Yang Yian ang paggamit ng espiritual na kamalayan, iniisip na ito ay isang paraan lamang upang suriin ang pangunawa at walang silbi. Ngayon ay ganoon na ang tingin niya. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay 10 beses kaysa sa parehong antas, na ganap na walang katulad. Dapat may kakaiba. Nais niyang pag-aralan itong mabuti sa hinaharap upang malaman kung para saan ito kapaki-pakinabang. Lalo niyang namimiss ang kanyang amo na si Yun Changxi sa mga oras na ito, kung hindi tulog ang kanyang amo, malalaman niya kung magtatanong siya sa langit, ngunit ngayon ay maaari na lamang niyang asahan ang kanyang sarili upang malaman ito. Ang espiritual na kamalayan na 300,000 milya ay halos sakop ang kalahati ng buong Zishansho. Ang Zishansho ang pinakamalaki sa 5 kontinente sa Dashan Territory, na may lawak na 600,000 milya. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay sumasakop sa kalahati ng buong Zishansho. Nang si Yang Yian ay 300,000 milya ang layo mula sa espiritual na kamalayan, natagpuan din niya ang ilang mga pagkakaiba, o sa madaling salita, mayroong 2 lugar na hindi nakikita ng kanyang espiritual na kamalayan. Ang unang lugar ay ang templo kung saan matatagpuan si Xing Binbin ng Adventure Kingdom Adventure Hall. Kahit na ang kanyang makapangyarihang espiritual na kamalayan ay nakahiwalay at hindi siya makakita sa pamamagitan ng templo. Gayunpaman, hindi ito kakaiba kay Yang Yian, dahil ang templo ni Xing Binbin ay isang paraiso ng kuwebo ng kayamanan, at normal na hindi niya nakikita sa pamamagitan ng paghihiwalay ng espiritual na kamalayan. Ang ibang lugar ay mas kakaiba, na malalim sa disyerto. Nakita na ito ni Yang Yian mula sa mapa ng Zishansho noon. Ang lugar na ito ay hindi higit pa, hindi bababa sa kalahati ng Zishansho, na kilala rin bilang ang kailaliman ng disyerto ng Zishansho. Ito ay isang tunay na lugar ng Jedi, kung saan dapat huminto ang bawat magsasaka. Sa espiritual na kamalayan ni Yang Yian, nakita niya ang isang paalang na buhangin na Tagaytay, tulad ng isang Great Wall na naghahati sa Zishansho sa dalawa. Ito ang walang katapusang buhangin na Tagaytay na naghihiwalay sa espiritual na kamalayan. Hindi malinaw kung ano ang nasa kabilang gilid ng buhangin. Sa espiritual na kamalayan ni Yang Yian, isang malabong nana lang ang nakikita niya. Matapos itong pagmasdan ng ilang sandali, walang espesyal, kaya binawi ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan at bumalik sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang set ng kanyang mga damit na isusuot ni Bu Qingmei at nakangiting sinabi, lumabas tayo at salubungin si Nanan at ang iba pa. Matagal na silang naghihintay. Nagpapalit lang ng damit si Bu Qingmei nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yian. Nang matauhan siya ay namula ang mukha niya. Natural, naiintindihan niya kung ano ang nangyayari. Matagal nang naghihintay ang magkapatid sa labas. Hindi ba ibig sabihin narinig nilang lahat? Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng hindi komportable si Bu Qingmei. Iniisip kung gaano siya kabaliw sa bulwagan sa nakalipas na 3 araw, gusto niyang maghanap ng mapagtataguan. Sa oras na ito, lumakad na si Yang at binuksan ang pinto ng bulwagan. Si Bu Qingmei ay nagmamadaling lumabas at sumigaw ng malakas sa labas, binabati ni Qingmei ang mga kapatid. Kakalabas ko lang sa retreat at hindi stable ang realm ko. Hindi ko makikita ang mga kapatid ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumakbo siya sa likod ng hall. Talagang nahihiya siyang makita ang magkapatid sa sandaling ito. Siyang naman, siya ay binomba ni Jiaonan pagkalabas niya. At ngumiti lang siya ng nakakaloko. Sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang naging abala, paglabas-masok sa mga silid ng mga babae, at sa wakas ay pinatahimik sila. Pagkaraan ng 10 araw, ang pinakamatandang alagad na si Dugu Hui ay nagdala kina Tuan Yuan at Xiao Manman mula sa kanilang paglalakbay, at silang 4 ay nagbigay galang kay Yang Yian. Sa pangunahing bulwagan ng Yunmen, nadama niyang ang pagkakasala sa kanyang mga anak, at hindi siya gumugol ng sapat na oras sa kanila. Natural, hindi siya magiging strikto na ama kapag nagkita sila. Umupo ang pamilya para mag-usap. Lumaki na sina Tuan Yuan at Xiao Manman at pumasok sa yugto ng Nascent Soul, na nagpasaya kay Yang. Kabanata 986 na dumating si Ye Wuxen upang humingi ng hustisya. Nang tanungin tungkol sa kanilang paglalakbay, matapang ang kanyang anak na si Yuan Yuan at nagsimulang magsalita ng walang tigil. Noong una, nagkwento siya tungkol sa kanyang nakita at narinig, na normal lang. Nang tanungin ni Yang Yiu kung nawalan ka ba ng maglakbay, nagmamadaling sumagot si Yuan Yuan, Ama, paano kami magdaranas ng anumang pagkawala? Sinama kami ng panganay na kapatid at marami kaming natutunan. May nagpahalaga sa elixir sa aming mga kamay at niloko kami minsan, ngunit sa halip ay ninakawan namin siya.
Speaking of robbery, Father, hindi mo alam na malaki ang ginawa namin. Ubo. Biglang umubo si Duguhui na may itim na linya sa mukha. Sa oras na ito, nag-react si Yuan Yuan at tila alam niyang pinalabas niya ang pusa sa bag. Natigilan siya at hindi naglakas loob na magsalita. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at pinagpawisan ang kanyang puso. Pagnanakaw. Nagnakaw ang mga anak ko, mga pamangkin at mga apprentice ko. Sa oras na ito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Duguhui at sinabing, Hui, sabihin mo sa akin, hayaan mo akong makinig, paano ka, ang panganay na kapatid, ay magnanakaw kasama ang iyong mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Pilit na ngumiti si Duguhui. Tiningnan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuan Yuan na may sama ng loob, ngunit hindi siya sumigaw, Junior ate, niloloko mo ako, dapat mong lokohin ang iyong ama. Ang ugali ng pagnanakaw ay isang ugaling nabuo niya sa pugad ng tulisan. Hindi ito mababago sa maikling panahon. Isa rin siyang lalaking hindi makapagpigil. Napaka-pamilyar din ng kanyang pagkatao. Noong si Master Yang Yiyo ay nasa pag-iisa, si Tuan Chuan Yuan Yuan kasama ang isang maliit na manman, tatlong nakababatang kapatid na lalaki at babae, lahat ay gustong makipaglaro sa kanya. Sa paglipas ng panahon, sa Southern Restricted Area, naging demonyo siyang hari kasama ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na lalaki at babae. Hindi ko alam kung ilang alagad ng Yunmen ang nasaktan. Sa kanilang apat, ang isa ay apprentice ni Yang Yiyo, dalawa ay mga bata, at ang isa ay isang maliit na pamangkin, na nasa antas ng Young Master at Young Lady ni Yunmen. Walang magagawa tungkol dito. Kasama si Zhao Nan, labis din silang nababagabag sa mga taong ito, kaya hinayaan na lang nilang lumabas ang apat para maglakbay, at ang iba ay sinasaktan ng mga tao araw-araw sa Yunmen, na nagpapagalit sa mga tao. Ayon kay Zhao Nan, ang kapangyarihan ng Yunmen ay kilala sa mundo ng Shanghai, kaya hindi mabubuli ang mga bata kapag sila ay lumabas. Lihim silang binabantayan ni Wu Mokyo, kaya walang mangyayari. Kahit may mangyari, basta't hindi out of line, magandang hayaan silang apat na maghirap ng konti sa labas. Kaya't si Duguhui, ang pinakamatandang kapatid na lalaki, ay isinama ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae upang maglakbay. Bilang isang resulta, sa karakter ng isang tulisan, hindi lamang siya nakaranas ng anumang pagkawala, ngunit ninakawan din ang maraming tao sa daan. Ito ay orihinal na inayos na ang tatlong nakababatang kapatid na lalaki at babae ay hindi dapat sabihin ang pagnanakaw sa labas pagkatapos bumalik. Sino ang nakakaalam na ang nakababatang kapatid na si Yuan Yuan ay nadala at hinayaan itong mad-ulosh? Ngayon, alam na ito ng amo, at siya, ang panganay na kapatid, ang unang magdurusa. Master at Madam, hindi ito ang iniisip ninyo. Hindi kami nanakawan. Nainggit ang mga taong iyon sa elixir sa ating mga kamay at ninakawan tayo. In turn, natanggal natin sila diba, junior sister. Kinindata ni Duguhui ang tatlong nakababatang kapatid habang nagsasalita. Oo, tama ang sinabi ni Kuya. Wala kaming lakas ng loob na gumawa ng masama paglabas namin. Ang mga taong iyon ang nagseselos sa mga elixir sa ating mga kamay, at hindi sila katugma sa atin, sabi ni Xiao Manman habang umiikot. Haha, kaya mo. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo, ngunit pagkatapos ay mahina niyang sinabi, mula ngayon, walang sinuman sa inyong apat ang pinapayagang lumabas. Tandaan, kung maglakas loob kang lumabas ng kalahating hakbang sa loob ng 10 taon, mababali ang iyong mga paa. Naririnig mo ba ako? Bawal lumabas si Itay sa loob ng 10 taon, hindi ba masyado? Si Tuan-Tuan, bilang panganay na anak, ay medyo mas matatag, ngunit hindi niya maiwasang magsalita sa sandaling ito. Tito, masyadong mahaba ang 10 taon, nakangusong sabi ni Xiao Manman. Si Yuan Yuan noon. Ang pinakamatapang at direktang sinabi, hindi ako makikinig sa iyo. Alam na alam ni Duguhui ang karakter ng kanyang amo. Wala siyang lakas ng loob na magsalita sa mga oras na ito, ngunit tuwang-tuwa siya nang makita niyang nagsisimula ng magsisigawan ang tatlong nakababatang kapatid. Dapat silang ma-depress hanggang mamatay kung hindi sila pinapayagang lumabas sa loob ng 10 taon. Tapos ka na ba? Naging malamig ang boses ni Yang Yiyo. Kahit na hindi siya nagtanong ng mga detalye, maaari niyang hulaan kung ano ang nangyayari. Ilang mabalahibong bata lang ang nagnakaw. Maliban sa Duguhui, na nasa out-of-body realm, ang kanyang dalawang anak at ang kanyang maliit na pamangkin ay halos nasa nascent soul realm. Sa ganitong paglilinang, kung sila ay makatagpo ng isang higanti, hindi nila mapupuno ang kanilang mga ngipin, lalo na ang magnanakaw. Alam ni Yang Yiyo na si Wu Mokyo ay sumusunod sa kanila ng palihim, kung hindi ay hindi nila malalaman kung anong uri ng pagkawala ang kanilang mararanasan. Nang marinig ng apat na malamig ang boses ni Yang Yiyo, hindi sila nang ahas na magsalita kaagad. Bagamat bihirang magalit si Yang Yiyo, lahat sila ay natatakot.
Here, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari, sino ang pinukaw nila. Tumingin si Yang Yiu sa likod ng apat. Sa sandaling ito, si Dugu Hui at ang iba pang apat ay lumingon ng hindi namamalayan, at nakakita ng isang kislap ng liwanag sa hangin at lumitaw ang figure ni Wu Mokyo. Sa oras na ito, naunawaan ng apat na sila ay lihim na protektado ni Wu Mokyo. Nararamdaman ni Yang Yiu at Wu Mokyo ang isa't isa at natural na alam nila ang pagkakaroon ni Wu Mokyo. Hello, sir. Medyo natuwa si Wu Mokyo nang makita niya si Yang Yiu. Halos 70 taon na niyang hindi nakita si Yang Yiu mula nang siya ay lumabas sa pag-iisa. Matapos makalabas sa pag-iisa, siya ay hiniling ni Zhao na lihim na sundan si Dugu Hui at ang iba pang apat upang maglakbay, kung hindi, ang kaligtasan nilang apat ay magiging walang kabuluhan. Ang cultivation ni Wu Mokyo ay ngayon ang great perfection of the out-of-body realm. Siya ay isang ghost cultivator na may mas makapangyarihang paraan kaysa sa mga cultivator ng parehong antas. Si Wu Mokyo ang higit na nakakaalam tungkol sa paglalakbay at pagnanakaw ng ilang tao sa pagkakataong ito. Tinanong siya ni Yang Yiu na magsalita, at medyo napahiya si Wu Mokyo. Sa harap ni Tuan Chuan, Yuan Yuan at Xiao Manman, itinuring siyang matanda, kaya tiyak na papanig siya sa mga nakababata. Sir, walang seryoso. Totoong may naniktik sa mga tabletang nasa kamay ni Yuan Yuan at pinilit itong bumili at magbenta. Wala naman silang ginawang masyadong kabalbalan. Kaya lang na-provoke nila ang mga tao ng Cheney Chamber of Commerce sa huling pagkakataon. Ito ay dahil sila ay sinasadya. Ang kabilang partido ay isang master, ngunit pagkatapos marinig na ito ay isang tao mula sa Yunmen, sila ay tumigil. Ito lang ang kakaibang bagay. Sinabi ni Wu Mokyo sa ilang salita upang maiwasan ang pangunahing punto. Ngunit paanong hindi narinig ni Yang Yiu na iniiwasan niya ang pangunahing punto, at mapait na ngumiti, pinuprotektahan mo rin ang ilan sa kanila. Hindi ito nagmamalasakit, ngunit nakakapinsala sa kanila. Sinundan mo sila sa pagkakataong ito. Paano kung hindi mo sila sinunod? Magiging ligtas kaya sila. At sabihin mo sa akin ang totoo, ilang tao ang nalutas mo? Tanong ni Yang Yiu kay Wu Mokyo. Natigilan si Wu Mokyo at medyo napahiya, ngunit alam din niya na tama si Yang Yiu. Kaya sinabi niya, 3 ang nasa gitnang yugto ng out-of-body realm, at ang isa ay nasa late stage ng out-of-body realm. Para sa mga tao mula sa Cheney Chamber of Commerce na nakilala namin sa Lingju City, mayroong isa na nakarating sa mahusay na kasakdalan ng out-of-body realm, at ang iba ay nasa gitna at huling yugto ng out-of-body realm. Mukhang sila ang mga nangungunang executive ng Cheney Chamber of Commerce. Sa totoo lang, ang pagpukaw sa Cheney Chamber of Commerce ay gumagawa si Yuan Yuan ng gulo. Medyo nag-alala ako. Buti na lang, bigla silang tumigil sa huli. Nag-aalala yata sila sa ating Yunmen. Ang figure ni Ye Wuxian ay lumitaw sa isip ni Yang Yiu. Ngayon, sikat na rin ang Yunmen sa Mountain and Sea Realm. Hindi mahirap para sa Cheney Chamber of Commerce na imbestigahan ang Yunmen. Hindi sila gumawa ng anumang aksyon na dapat ay nauugnay kay Ye Wuxian. Hindi naman sa nag-aalala sila sa ating Yunmen. Ang Cheney Chamber of Commerce ay mahiwaga at hindi mahuhulaan. Isa itong kamara ng komersyo na may mahabang kasaysayan. Napakaraming Panginoon. Nagbigay mukha din umano ang bot iyan pala sa Cheney Chamber of Commerce. Hindi sila gumawa ng aksyon. Sa tingin ko ay dahil binili ako ng dati kong kaibigan ng mukha. Noong una akong pumasok sa Shanghai Realm, ang unang naging kaibigan ko ay mula sa pamilya yan ng Cheney Chamber of Commerce. Mahigit 100 taon na ang lumipas. Mukhang naaalala pa nila ako. Kalimutan mo na, huwag mo silang sundan sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, tumingin ulit siya sa apat na tao na may matalas na mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ay may kakayahan ka pa ngayon? Si Dugu Hui, bilang panganay na kapatid, ay naunawaan ang lahat mula nang magpakita si Wu Mokyo. Napaka-smooth ng biyahe ni Gui Bude sa pagkakataong ito. Ito ay lumabas na ang lahat ng mga master ay nalutas ni Wu Mokyo. Kampante siya. Kung hindi siya sinundan ni Wu Mokyo ng palihim, magkakaroon siya ng mali sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sa pag-iisip nito, si Dugu Hui ay pinagpawisan ng malamig. Alam ng alagad ang kanyang pagkakamali, mangyaring parusahan ako, guro. Nadama ni Dugu Hui na kung hindi niya aaminin ang kanyang pagkakamali, siya ay matatalo ng kanyang amo. Ito ay tiyak. Magandang malaman. Mula ngayon, ikaw ay pupunta sa pag-iisa. Ituturo ko sa iyo ang isang hanay ng mga diskarte sa espada. Kung hindi mo sanayin ang unang sword technique sa pagiging perpekto, mananatili ka sa Yunmen at hindi pupunta kahit saan. Ganun din sa inyong tatlo. Ang mga kinakailangan ay hindi mataas. Dapat mong isagawa ang unang sword technique ng whirlwind sword technique hanggang sa perpekto. Kung hindi mo ito isasagawa ng perpekto, walang makakaalis sa Yunmen. Habang nagsasalita siya, pinasadahan niya ng daliri ang apat na tao,
at 4 na puting ilaw ang pumasok sa kilay ng 4 na tao. Ito ay ang whirlwind sword technique na itinuro sa kanila. Hindi maganda na laging hilingin sa kanila na manatili sa bahay. Iba ang pagsasanay sa mga diskarte sa espada. Gayunpaman, kung ang unang hakbang ay maisasagawa sa pagiging perpekto sa loob ng 10 taon, ito ay itinuturing na mabilis. Bumaba ka na, kinawian niya ang kamay niya para bumaba ang 4. Sa oras na ito, pumasok si Chen Qibian at nagsabi, "Guro, mayroong isang babae na nagsasabing siya ay mula sa Cheney Chamber of Commerce." Sinabi niya na pumunta siya sa ating Yunmen upang humingi ng hustisya. Matapos lumabas ang mga salitang ito, nanginginig si Dugu Hui, at nagmamadaling komandat sa kanyang 3 nakababatang kapatid na lalaki at babae at tumakbo palayo. Tumayo si Yang Yian at ngumiti, "Pakipasok, huwag masyadong mabagal. Kalimutan mo na, ako mismo ang pupunta." Natuklasan niya sa kanyang espiritual na kamalayan na si Ye Wuxian ang dumating. Dumating si Ye Wuxian upang humingi ng hustisya. Tila nagdulot ng malaking gulo ang mga bad boy, at hindi sinabi ni Wu Maqyu ang totoo. Kabanata 987 nais ng reyna na tumanggap ng alagad. Sa isang disipulo na si Yang Yiyo ay palaging nag-aalala tungkol kay Ye Wuxian at noon pa man ay gustong hanapin siya, ngunit mula nang dumating siya sa Mountain and Sea Realm, tila hindi na siya naglaan ng oras upang pumunta. Pagkatapos 100 taon ng pag-iisa, binalak niyang puntahan siya, ngunit natatakot din siyang makalimutan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, ilang juniors ang nag-provoke sa Cheney Chamber of Commerce. Alam ni Yang Yiyo na maayos si Dugu Hui at ang iba pa, at malamang na si Ye Wuxian ang lumapit. Ngayong narinig niya na si Ye Wuxian ay dumating sa pintuan, ito nga ang nangyari. Gayunpaman, talagang ginamit niya ang dahilan ng paghahanap ng hustisya, na talagang akma sa karakter ng babaeng demonyo noon. Sa isang sweep ng kanyang espiritual na kamalayan, nakita niya na si Ye Wuxian talaga ang lumitaw sa bayan ng Yunmen Teleportation Array. Matapos mawala si Yang Yiyo sa bulwagan, lahat ng babae ay nakasimangot. Tara at tingnan natin kung sino ang sagrado. Iminungkahi ni Lin Huan. "Let's go and see our future sisters," kinagat ng ngipin ni Zhao Nan. Nang lumitaw si Yang Yiyo sa harap ni Ye Wuxian, nang inig si Ye Wuxian. Makalipas ang mahigit 100 taon, hindi pa rin niya makalimutan ang bastos na nasa harapan niya. Hindi niya alam ang tungkol kay Yunmen noong una, at wala siyang pakialam dito. Siya ay gumugol ng mas maraming oras sa pag-iisa sa pagsasanay. Kamakailan lang ay narinig niya ang tungkol kay Yunmen. Matapos magtanong kanina, nalaman niyang ang pinuno ng Yunmen ay tinatawag na Yang Yiyo. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Ye Wuxian. Nagplano siyang pumunta at tingnan kung si Yang Yiyo iyon. Ito ay hanggang sa nakilala niya ang ilang juniors ilang araw na ang nakalipas nang sa wakas ay nakumpirma ni Ye Wuxian na ang pinuno ng Yunmen sa Zishanshu ay si Yang Yiyo, dahil narinig niya ang maraming pamilyar na salita mula kay Dugu Hui at iba pa. Sinabi sa kanya ni Yang Yiyo ang maraming kakaibang salita noon, kaya naman hindi naabala ni Ye Wuxian si Dugu Hui at ang iba pa. Pagkatapos noon, diretso siyang pumunta sa Yunmen sa pamamagitan ng teleportation array. "Master, miss na kita." Nang magkatinginan sina Yang Yiyo at Ye Wuxian, isang nasasabik na boses ang umalangaw-ngaw. Isang flash ng puting liwanag, at isang malaking puting kakaibang ibon ang lumitaw sa paningin ni Yang Yiyo. "Xiaobai." Ngumiti si Yang Yian. Ang malaking puting ibong ito ay ang Mutant Thunderbird na nakuha niya noong taong iyon, ang demonyong haring si Xiaobai. Sa Luofo Cave Heaven, ang demonyong hari na si Xiaobai ay ipinadala ni Yang Yian upang protektahan si Ye Wuxian. Simula noon, hindi na niya ito nakita mula noong labanan sa Yaoguang City. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang bundok ay may kontrata ng kaluluwa, at pakiramdam ni Yang Yian ay napakalapit sa demonyong hari na si Xiaobai. Matapos ang mahigit 100 taon na hindi nagkita, kapwa si Ye Wuxian at ang demonyong haring si Xiaobai ay pumasok na sa labas ng katawan sa mga tuntunin ng paglilinang. Ang demonyong haring si Xiaobai ay maaaring naging chatterbox matapos na hindi nagkita sa loob ng maraming taon, na nagpaparamdam kay Yang Yian. Sinipa niya siya at pagkatapos ay binati si Ye Wuxian. Kung tutuusin, bisita siya, kahit anong dahilan ang gamitin niya, hindi mahalaga kung humihingi siya ng hustisya o hindi. Matagal nang hindi nagkita. Ang unang pangungusap na sinabi ng dalawa nang magkita sila. Maraming gustong sabihin si Ye Wuxian, ngunit nang makita niya si Yang Yian na nakatayo sa harapan niya, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ikaw. Sabay na nagsalita ang dalawa. Mauna ka na. Tapos nagtawanan silang dalawa. Kung tutuusin, si Yang Yiyo ang may-ari, kaya ngumiti siya at sinabing, pumunta tayo sa inner gate at mag-usap. Okay. Tumango si Ye Wuxian. Ang dalawa ay lumakad at nag-usap, at ang demonyong haring si Xiaobai ay sinipa ni Yang Yiyo at sumunod sa kanilang likuran na may hinaing.
Nagtanong si Ye Waxen tungkol sa nangyari sa nakaraan, at maikling sumagot si Yang Yiu, at pareho silang bumantong hininga. Nang magtanong si Yang Yiu tungkol sa hustisya, ngumiti si Ye Waxen at sinabi, talagang matapang ang mga disipulo mo. Alam mo ba na sinisiraan nila ang mga honorary elder ng ating Chamber of Commerce at iginiit na dinaya sila ng mga elixir ng mga matatanda ng ating Chamber of Commerce? Nagsanib puwersa silang apat para gumawa ng gulo sa Kamara ng Komersyo, at ang buong Lingju City ay abala sa ingay. Galit na galit ang mga matatanda ng Chamber of Commerce. Na sila ay kalahating patay. Kung hindi pa sila namatay, narinig ko sana silang magsalita ng ilan sa iyong sariling dialekto at naramdaman kung halos kapareho mo ang kanilang pagsasalita. Humakbang ako para pigilan sila, at kailangan nilang mahulog. Ang araw na iyon ay ang araw para sa Chamber of Commerce na mag-imbentaryo, at ilang matatanda ng aming punong tanggapan ng Chamber of Commerce ang naroon. Now think about it, matapang talaga sila. Hindi ko nga alam kung paano mo sila tinatawag na mga disipulo. Hinayaan mo silang lumabas nang hindi nag-aalala tungkol dito. Buti na lang andito ako this time. Kung nakasagasa ako sa ibang sekta, nagdusa ako. Boss, pinigilan ko ang bagay na ito ng busog, na naging sanhi ng pagkawala ng 100,000 spirit stone. Sa tingin mo ba dapat akong pumunta sa bahay mo para humingi ng hustisya? At iyong bundok Xiaobei, tinulungan kitang itaas ito sa loob ng mahigit 100 taon. Natakot ako na hindi ko sasabihin sa iyo kapag nakita ko siya sa hinaharap, kaya pinapakain ko siya ng mga elixir araw-araw at pinalaki siya ng higit sa 100 taon. Ngayon ang hari ng demonyo ay isa ng ika-6 na naging dakilang demonyo, at ang kanyang lakas ay maihahambing sa nahuling out-of-body realm. Sa tingin mo dapat ba akong humingi ng hustisya? Ikaw ay masyadong walang konsensya. Nagtatag ka ng isang sekta sa Zishansho, ngunit hindi mo ako hinanap. Nabalitaan ko na gumawa ka ng malaking kaguluhan sa Yaoguang City, at hinanap kita ng higit sa 10 taon. Nang maglaon, nalaman kong inalis ka ng interface messenger na si Hua Qilyang. Hindi ko inaasahan na nasa Zishansho ka. Sa tingin mo ba sobra ka? Bakit hindi ka pumunta para hanapin ako? Binuksan ni Ye Waxen ang kahon ng pag-uusap at sinabing may hinanakit. Medyo napahiya si Yang Yiu. Totoong hindi niya hinanap si Ye Waxen pagkatapos niyang bumalik sa pangalawang pagkakataon, ngunit wala siyang pagpipilian. Nang magpapaliwanag pa lang siya, nakarinig siya ng maasim na tawa, ang ganda talaga ng babaeng ito. Asawa, wala ka bang balak na ipakilala siya sa amin mga kapatid? Lumapit sa kanya si Jiaonan at ilang babae. Natigilan si Yang Yian at sumakit ang ulo. Asawa? Asawa mo ba si Yang Yian? Tinitigan ni Ye Waxen si Yang Yian at nagtanong. Awkward na ngumiti si Yang Yian, tumango at magpapakilala na sana, ngunit alam ni Lin Huan, hindi siya. Hello ate, ako si Lin Huan, ito si Jiaonan, simula ngayon tawagin mo na lang akong atenan. Ako si Dugu Walking. Ang pangalan ko ay Ning Ke. Ang pangalan ko ay Yuan Jinfeng. Ang pangalan ko ay Bu Qingmei. Maraming babae ang labis na masigasig, at lumapit sila at itinulak si Yang Yian sa isang tabi, pinalibutan si Ye Waxen, at nakipag-usap sa isa't isa sa pamilyar na tono, at ang tono ay ganap na, magkapatid, at halos sabihin nila kay Ye Waxen na huli kang pumasok, kami ang mga nakatatandang kapatid na babae, ikaw ang nakababatang kapatid na babae. Sa katunayan, napagpasyahan na ni Jiaonan at ng iba pa na mayroon silang bagong kapatid na babae, na makikita sa katotohanan na umalis si Yang Yian sa bulwagan sa isang iglap upang batiin siya ng personal. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay hindi talaga nakakarating sina Yang at Ye Waxen. Nang matauhan si Yang Yian, ang iilang tao ay nawala na sa katotohanan. Anong nangyayari? Medyo natarante si Yang. Master, may 6 ba akong mistress? Nako, ngayon kay Mistress Ye, 7 na, di ba? Tanong ng demonyong hari na si Xiaobei. Walang kamalay-malay na tumango si Yang Yiu, sa Uyang Yuking, dapat mayroon kang 8 mistresses. Pagkasabi noon ay napagtanto niyang inilabas niya ang pusa sa bag. Nanliit ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, si Jiaonan at ang iba ay nakalayo na at hindi siya narinig. Matapos mag-isip, sumunod siya sa kanila. Sa pagtingin sa hitsura ng mga babae, si Yang Yiu ay nabigla. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin na nagkamali kayong lahat. Sa susunod na mga araw, lampas sa inaasahan ni Yang Yiu, naging magkaibigan sina Ye Waxen at Jiaonan, tinawag ang isa't isa na magkapatid, masaya na nagkakasundo, at direktang nanirahan siya sa Yunmen. Mukhang isang magandang bagay ito, ngunit hindi siya maintindihan ni Yang. Medyo pabiro niyang sinabi noon, pero ngayon ay hindi niya alam kung paano sasabihin. Makalipas ang kalahating buwan, handa nang umalis si Yang. Oras na para pumunta sa Great Wilderness para hanapin sina Hao Dudu at Xiangxiang. Ngunit bago umalis, isang hindi inaasahang tao ang dumating sa Yunmen. Ang taong ito ay walang iba kundi si Reyna Zing.
Nang malaman ni Yang Yian na dumating si Xing Binbin, nakaramdam siya ng kakaiba. Nang makita niya siya sa Cloud Gate Hall, si Xing Binbin ay masayang nakikipag-chat kay Zhao Nan. Nang pumasok siya sa bulwagan, direktang nagtanong si Yang Yian, bakit ka nandito? Bakit? Hindi mo ba ako tinatanggap? Nanlaki ang mga mata ni Xing Binbin. Paano nakakapagsalita si Yanzi ng ganyan? Nandito si Binbin para makita si Yuan Yuan. Si Zhao Nan ay kausap si Xing Binbin sa halip. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yian. Anong nangyayari? Yuan Yuan. Anong nangyayari? Bumaba ang boses ni Yang Yian. Dahil ito ay tungkol sa kanyang anak na babae, kailangan niyang maging seryoso. Pwede ko bang kainin ang anak mo? Nang makita ko ang iyong maramo na hitsura, pumunta ako dito upang pag-usapan ang isang bagay sa iyo ng iyong asawa ngayon. Maganda ang relasyon namin ni Yuan Yuan. Nakilala ko siya sa Adventure Hall ilang araw na ang nakakaraan. Gustong-gusto ko siya at maganda rin ang impression ko sa kanya, kaya gusto kong kunin si Yuan Yuan bilang alagad ko. Ito ang layunin ng pagpunta dito ngayon. Pumayag naman si Ate Zhao. Ngayon ay depende sa iyong opinyon. Anyway, nasa palasyo na si Yuan Yuan. Si Xing Binbin ay mukhang hindi ka sumasang-ayon sa kanya. Ang mukha ni Yang Yiyo ay naging itim, tumingin siya kay Zhao Nan at galit na sinabi, hindi ba't sinabi mong huwag mo siyang palabasin? Umirap si Zhao Nan, bakit mo ako sinisigawan, ano ang magagawa ko sa iyong munting ninuno? Nadulas siya mag-isa, at hindi siya nakalayo, pumunta lang siya sa Adventure King City, may kakayahan kang disiplinahin siya, hindi ba ikaw ang nag-spoil sa kanya noong bata pa siya? Sinisisi mo pa rin ako. I spoiled her so much. Paano mo ako masisisi? Nanlumo si Yang Yiyo. Huwag kalimutan ang mukha ng tao na espiritong insekto na ibinigay mo sa iyong anak na babae mula pa noong bata siya, sino ang makakapigil sa kanya na pumunta kahit saan? Malamig na bamantong hininga si Zhao Nan. Si Yang Yiyo ay hindi nakaimik ngayon, isipin mo ito, ibinigay niya ang insekto sa kanyang mahal na babae. Ang kakayahan at talento ng insekto ay masira ang hangganan, pagkatapos ng 100 taon, sino ang nakakaalam kung anong talento ang mayroon ng insekto ngayon? Kabanata 988, Paglalakbay sa Dakilang Ilang. Ayon sa pagkaunawa ni Yang Yiyo sa bug, pagkatapos ng 100 taon, hindi magiging malaking bagay kung tahimik na inalis ng bug si Yuan Yuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumakbo siya sa Adventure Kingdom at napansin ni Xing Binbin dahil sa kanyang talento. Noong una, nagulat siya, ngunit ngayon ang ekspresyon ni Zhao Nan ay tila sumasang-ayon na ang kanyang anak na si Yuan Yuan ay magiging apprentice ni Xing Binbin, at si Xing Binbin ay tila hindi nagbibiro. Sa kasong ito, sumang-ayon lamang. Walang mali dito. Namana ni Xing Binbin ang Adventure King at mayroon itong paraan. Tsaka masyadong wild ang mga bata kaya hindi masamang humanap ng master na magtuturo sa kanila. Kaya tumanggo si Yang Yiyo at pumayag na kunin ni Xing Binbin ang kanyang anak na si Yuan Yuan bilang kanyang apprentice. Tuwang-tuwa si Xing Binbin tungkol dito at masayang tumawa, ngunit palaging nararamdaman ni Yang Yiyo na may mali, ngunit hindi niya maisip kung ano ang mali. Iyon lang muna. Ngunit hindi niya inaasahan na si Xing Binbin ay gagawa ng desisyon na lampas sa inaasahan ng lahat sa hinaharap. Siyempre, ang desisyong ito ay nauugnay sa Yuan Yuan. Isinasantabi ang bagay na ito, hindi na maaaring manatili pa si Yang Yian sa Yunmen. Dumating si Ye Wuxian, at ngayon ay idinagdag si Xing Binbin. Ilang babaeng magkasama talaga ang nagpasakit sa kanya ng ulo. Makalipas ang 3 araw, pagkatapos ipaliwanag ni Yang Yian ang ilang bagay, diretso siyang pumunta sa Great Wilderness. Hindi siya nagdala ng sinuman sa kanya, at dumiretso sa Great Wilderness sa pamamagitan ng teleportation array. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay isang maliit na bayan sa junction ng Great Wilderness at sa hilagang bahagi ng Great Mountain Territory Bingzhou Town, na isa ring malaking bayan na may teleportation array. Ang pagpasok sa Great Wilderness ay ang lugar kung tutuusin. Sa sandaling ito, ang buong bayan ay punong-puno ng mga taong nagsisilabasan. Dito makikita ang mga adventurer, magsasaka, alagad ng iba't ibang sekta, at puwersa ng malalaki at maliliit na silid ng komersyo. Ang Yunmen ay itinuturing na ngayon na puno ng mga Panginoon. Ang dalawang matandang sina Meng Changqing at Yang Wentian ay parehong nasa larangan ng kaguluhan. Bilang karagdagan, si Bu Qingmei ay nasa larangan din ng distraction ng paglilinang ng multo. Sa 3 distraction realms na namamahala, ang Yunmen ay makatitiyak sa buong mundo ng bundok at dagat. Kaya very relaxed siya kapag lumalabas siya sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati, na kailangan niyang mag-alala tungkol sa aliw ng mga tao sa Yunmen tuwing lalabas siya. Ang paglalakbay na ito sa Great Wilderness ay ang pinaka-nakaka-relax para sa kanya. Siya. Orihinal na gustong isama si Demon King Xiaobai, ngunit walang kulay pilak na anyo sa kanyang katawan.
Matapos ibalik ni Ye Wuxian ang Demon King na si Xiao Bai sa kanya, ang kanyang pamangkin na si Xiao Manman ay nabighani sa kanya sa unang tingin at hinarap ang kanyang tiyuhin para dito. Tinapos lang ni Yang Yian ang kontrata kay Demon King Xiao Bai at hinayaan si Xiao Manman at Demon King Xiao Bai na pumirma ng soul contract sa isa't isa, kaya't si Demon King Xiao Bai ay mayroon na ngayong bagong may-ari, si Xiao Manman. Sa pagkakataong ito si Yang Yian ay lumabas na mag-isa, nakakaramdam ng kalmado. Sino ang nakakaalam na pagkalabas niya sa teleportation array ay may nakita siyang kakilala sa kanyang paningin. Bakit ka nandito? Sumakit ang ulo ni Yang Yian. Bakit hindi ako pwede dito? May gagawin lang ako sa Great Wilderness. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Ye Wuxian. Pag-alis niya, nasa Yunmen pa siya, mukhang matagal na siyang titira doon, pero sa isang kisap mata, mas nauna siyang umalis kaysa sa kanya. Nakikinig sa kanyang pagsasalita, mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso. Maaari niyang hulaan kung ano ang iniisip nito, ngunit siya ay lubos na nagkakasalungatan. Huwag kang tanga. Pupunta ako sa Great Wilderness. Ito ang teritoryo ng mga demonyo, hindi ang lahi ng tao. Napakadelikado para sa iyo na pumunta doon. Kung okay ka lang talaga, umuwi ka ng maaga. Naisip ito ni Yang Yian at tumigas ang kanyang tono. Hindi niya itinanggi na mayroon siyang magandang impresyon kay Ye Wuxian sa kanyang puso, dahil mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, napakaraming pinagkakatiwalaan ni Yunmen, at hindi niya alam kung masasaktan siya kung masangkot siya kay Ye Wuxian. Sa kabilang banda, halata ang iniisip ni Ye Wuxian, kung hindi, bakit siya ang magkukusa na hanapin siya? Ngayon, nang pumunta siya sa Great Wilderness, pinangunahan niya ang paghihintay sa kanya, na sinasabi na pumunta siya sa Great Wilderness para sa isang bagay. Si Yang Yian ay hindi bata. Inilibot ni Ye Wuxian ang kanyang mga mata kay Yang Yian at sinabing, ano ang iniisip mo? Pupunta ako sa Great Wilderness sa pagkakataong ito sa pangalan ng pamilya. Ang aming Cheney Chamber of Commerce ay walang interes sa mga demonyo sa Great Wilderness. Sa pagkakataong ito, makakakita ako ng demonyong hari sa ngalan ng pamilya. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag maging mapagbigay sa sarili. Talaga. Si Yang Yian ay kalahating naniniwala at kalahating nagdududa. Tingnan mo, iyon ang aming Chamber of Commerce, naghihintay dito. Itinuro ni Ye Wuxian ang likod. Gaya ng inaasahan, nakita ni Yang Yian ang isang lumilipad na bangka ilang daang metro ang layo, na may bandila ng Cheney Chamber of Commerce dito. Okay, then. You do your thing, aalis muna ako. Ayaw ni Yang Yian na masyadong makisali kay Ye Wuxian. Natatakot siyang masaktan siya in terms of love. Ang aspetong ito ay nagkaroon ng psikolohikal na epekto sa kanya. Ang pagkamatay ni Liu Lingling at ang karanasan ni Bu Qingmei ay nagpaunawa kay Yang Yian na ang pagiging babae niya ay maaaring hindi isang magandang bagay. Iwasan mo kung kaya mo. Nanlamig ang mukha ni Ye Wuxian, at tinadyakan niya ang kanyang mga paa sa galit, Yang Yian, bumalik ka sa akin. Anong problema ng binibini? Sumakit ang ulo ni Yang Yian. Nakita niya ang mabangis na panig ni Ye Wuxian, ngunit tumalikod siya matapos marinig ang kanyang pagsigaw, ayaw niyang pukawin ang malademonyong binibini na ito. Sobra mo na ba akong ayaw sa akin? Ang mukha ng babae ay parang langit sa disyerto, agad na nagbago nang sabihin niya ito. Nang sabihin ito ni Ye Wuxian, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Mahigit 100 taon na niyang iniisip ang bastos na nasa harapan niya. Nang mabalitaan niyang namatay siya sa Yaoguang City, umiyak siya ng matagal, ngunit hindi siya naniniwalang mamamatay siya. Hinanap niya ito ng matagal. Makalipas ang mahigit 100 taon, sa wakas ay nakatanggap siya ng ilang balita. Nang hanapin siya nito, mayroon siyang isang babae at isang anak. Sa oras na iyon, ang kanyang puso ay nadurog, ngunit nang maglaon ay naisip niya na walang magsasaka na may maraming daos na kasosyo, kaya maaari niyang tanggapin ang lahat ng ito. Pero paano naman siya? Palagi siyang iniiwasan ng bastos na ito. Akala niya ay si Ye Wuxian ang panganay na anak na babae ng pamilya Ye ng Cheney Chamber of Commerce, at maraming kabataang talento ang hindi niya gusto. Nakaharap pa siya ng matinding pressure mula sa kanyang pamilya at tinanggihan ang proposal ng kasal ng young master ng Batian Palace, para lang sa bastard na ito. Pero paano naman siya? Bakit ba lagi niya itong iniiwasan at mukhang hindi niya ito gusto? Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Ye Wuxian ang labis na pagkakamali kaya namula ang kanyang mga luha. Mula nang makilala niya si Yang Yiu, ang bastard, sa Sanxiu City mahigit 100 taon na ang nakalilipas, hanggang sa huling paglalakbay sa Luofu Mountain, hindi na niya kayang tanggapin ang sinuman sa kanyang puso. At ngayon, walang kahihiyang pinuntahan siya, pero mukhang naiinis pa rin siya. Sa sandaling ito, nangingilid ang mga luha ni Ye Wuxian sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang huwag umiyak, tumingin kay Yang Yiu at direktang sinabi, noon, sinabi mo na gusto mong maging Daoist partner ko, at naalala ko iyon sa puso ko.
Ngayon may itatanong ako sa iyo, mahalaga pa ba ito? Natigilan siyang Yiyo. Miss, biro lang iyon, sineseryoso mo, banihag mo pa ako bilang alipin noon. Sineseryoso ko ito, sa loob ng buong 128 taon. Sabi ni Ye Waxan. Ako. Hindi alam ni Yang Yiyo kung paano sasagutin, at siya ay nalilito. Nagkaroon ng katahimikan sa field. Ilang saglit pa ay walang imak ang dalawa. Naipit si Yang Yiyo, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa oras na ito. Ang pagkamatay ni Liu Linling at ang halimbawa ni Bu Qingmei ay nag-iwan ng anino sa kanyang puso. Madalas niyang marinig ang mga salita ng matanda, ang kahinaan mo ay utang ng pag-ibig. Maaga o huli, mahuhulog ka sa aspetong ito. Dahil dito, iniiwasan na ngayon ni Yang Yiyo ang mga emosyon hanggat maaari. Alam niyang kung makikipag-ugnayan pa siya sa isa pang tao, maaari itong makapinsala sa iba at sa kanyang sarili. Sa katahimikan, nagsalita si Ye Waxan. Ang aming kamara ng komersyo ay pupunta sa isang lugar na 30,000 milya ang layo mula sa Great Wilderness. Maaari mong dalhin ang lumilipad na bangka sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita guguluhin. Hindi madali para sa iyo na dumaan sa Great Wilderness at sa mga bundok. Mayroong enerhiya ng langit at lupa. Hindi kita makakain. Huwag kang magsisi kung hindi ka sasama. Sabi ni Ye Waxan, tumalikod at umalis, ngunit hindi nakita ni Yang Yiyo na napaluha siya nang lumingon siya. Natigilan si Yang Yiyo sa pwesto, at biglang nakaramdam ng hindi komportable. Tumalikod din siya at umalis, ngunit lumakad na sumasalungat kay Ye Waxan. Nang madaanan niya ang isang restaurant, isang boses ng kumakanta ang narinig niya, ngunit ito ay dalawang street singer, isang matanda at isang bata. Sa pag-ibig, katapatan at kagandahan, hindi dapat utangin ng isang tao ang pag-ibig. Ang paglilinang ay ang pagsunod sa isip ng isang tao, upang pinuhin ang damdamin ng isang tao, upang pinuhin ang puso ng isang tao at upang pinuhin ang dakilang dao. Habang naglalakad, narinig ni Yang Yiyo ang tunog ng pagkanta. Ang puso niya ay nasa gulo. Matapos maglakad ng ilang daang metro, bigla siyang huminto at sinabi sa sarili, "Fuck you." Sabi rin ng matanda na ang cultivation ay pagsunod sa kalikasan at puso ng isang tao. Kung ikaw ay mahiyain sa lahat ng dako, paano mo maisasagawa ang katotohanan? Tinatanong ko ang paraan, na kung saan ay tanungin ang puso. Pagkasabi nito, tumalikod si Yang Yiyo at tinungo ang lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce. Ito ay isang uri ng kaligayahan na magustuhan ng iba. Hindi natatakot si Ye Waxan, kaya ano ang kinakatakutan niya bilang isang matandang lalaki? Sa karamihan, gugugulin niya ang buong buhay niya para bantayan at protektahan ang mahal niya. Inaalala ang hitsura sa mga mata ni Ye Waxan nang lumingon siya ngayon, nanginginig ang puso ni Yang Yiyo. Paanong hindi niya ito maintindihan? Matapos itong pag-isipang mabuti, handa na siyang habulin si Ye Waxan. Siya, Yang, ay nais na tahakin ang landas ng hegemonya at humingi ng paraan ng pagsunod sa kanyang puso. Kabanata 989, isang henyo mula sa isang supernatural na kapangyarihan. Nang dumating si Yang Yiyan sa harap ng lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce, hindi na niya makita si Ye Waxan. Akala niya ay nakasakay na siya sa lumilipad na bangka, at ang mga tao sa lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce ay sunod-sunod na dumaong. Alam ni Yang Yiyan na ang lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce ay isa ring kumikitang negosyo. Mas malaki pa ang lumilipad na bangkang ito kaysa sa kinuha niya noong taong iyon. Ito ay 900 metro ang haba at may 3 palapag. Kahit na ang Great Wilderness ay ang teritoryo ng lahi ng demonyo, ang mundong ito ay pinangungunahan pa rin ng lahi ng tao. Mayroong hindi mabilang na mga kayamanan ng henyo at iba't ibang mga ibon sa paglilinang ng demonyo sa Great Wilderness, na lahat ay paborito ng mga magsasaka ng tao. Bagamat hindi sila nang ahas na pumunta sa kailaliman ng Great Wilderness, maaari pa rin silang makipagsapalaran sa gilid ng Great Wilderness. Sa makatuwid, maraming mga magsasaka ang pumunta sa Great Wilderness araw-araw upang magsanay at makipagsapalaran. Ang tiket para sa Cheney Chamber of Commerce ay napakamahal, ngunit para kay Yang Yiyan, natural na wala ang ganitong halaga ng mga espiritual na bato. Nang bibilhin na sana niya ang tiket, nagpadala si Ye Waxan ng isang tao upang ihatid siya ng direkta sa lumilipad na bangka, at dumiretso siya sa VIP floor sa itaas na palapag tulad ng ginawa niya noong taong iyon. Sa ikatlong palapag ng lumilipad na bangka, sa isang bintana sa isang silid, tumingin si Ye Waxan kay Yang Yiyo na sumasakay sa lumilipad na bangka, pagkatapos ay binawi ang kanyang tingin na may masalimuot na tingin. Galit na galit siya kay Yang Yiyo ngayon. Kanya. Dumudugo ang puso ng tumalikod at umalis si Yang Yiyo. Ngayon ay nakita niya si Yang Yiyo na bumalik. Bagamat dinala siya sa lumilipad na bangka, iniisip niya na malamang na sumakay lang siya sa lumilipad na bangka. Dong dong. May kumatok sa pinto. Pumasok ka. Sabi ni Ye Waxan.
Pagkabukas ng pinto, pumasok ang isang kasambahay at nagsabi, "Miss, pinapunta ka ng Young Master of the Batian Palace." Aniya, dumating na ang mga tao mula sa ilang malalaking puwersa. Mangyaring pumunta upang pag-usapan ang tungkol sa pagpasok sa Great Wilderness ng magkasama. Alam ko, mauna ka na, malapit na ako. Tumango si Ye Waxan. By the way, Miss, hiniling mo kay Yang Yiyo na sumakay sa lumilipad na bangka, na sinasabi na gusto kanyang makita. Dagdag pa ng katulong matapos maalala. Sinabi ni Ye Waxan, pansamantalang ayusin ang isang silid para makapagpahinga siya. Huwag mo siyang pabayaan. Sabihin mo lang may gagawin ako. Ang orihinal na akala ni Yang Yiyan ay makikilala siya ni Ye Waxan, ngunit sumagot siya na abala siya. Nakaramdam siya ng inis. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, mukhang nasaktan ko si Miss Ye. Sinundan niya ang isang kasambahay sa silid na sakay ng lumilipad na bangka upang magpahinga ng hindi pinapansin. Nang lumingon siya at dumaan sa kasambahay, nakita niya ang maraming tao sa isang silid, at nakita na lamang niya si Ye Waxan na pumasok. Tila hindi mahina ang aura ng mga taong ito, kaya hindi niya maiwasang magtanong sa kasambahay, sino ang mga taong iyon. Nakita ng kasambahay na si Yang Yiyan ang panauhin na hiniling ng kanyang ginang na batiin, at hindi niya ito itinago at sinabing, lahat sila ay mga henyo mula sa pinakamataas na puwersa sa Mountain at Sea Realm. Pinag-uusapan nila ang pagpasok sa isang sinaunang kuweba ng hari ng demonyo sa Great Wilderness. Ang pinuno ay ang Young Master ng Butian Palace, na siya ring unang tao sa nakababatang henerasyon si Guan Tianao, at ang magiging asawa ng aking ginang. Puno ng paghanga ang dalaga nang banggitin niya si Guan Tianao, ngunit hindi ito nagustuhan ni Yang Yiyan. Parang si Guan Tianao talaga ang asawa ni Ye Waxan. Ibig mong sabihin si Guan Tianao ay fiancé ni Ye Waxan. Engaged na ba sila? Nakaramdam ng sobrang sama ng loob si Yang Yiyo. Oo, nabalitaan ko na nakipag-ugnayan ang matandang pangulo sa Lord of Batian Palace noong bata pa ang binibini ko. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng aking binibini. Mukhang hindi niya masyadong gusto si Guan Tianao. Si Guan Tianao ay isang bihirang talento, at ang aking binibini ay ang batang presidente ng pinakamalaki at pinakamatandang kamara ng komersyo sa Mountain and Sea Realm. Magiging magandang kwento kung pareho silang Daoist couple. Nakikinig sa walang katapusang pagsasalaysay ng dalaga, inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at hindi na lang nagpapahinga. Dahil may isip niya ito at bumalik para hanapin si Ye Waxan, paano siya susuko? Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa pintuan ng tinatawag na Young Talents Meeting. Nawala ng dalaga si Yang Yiyan sa isang kisap mata. Pagkatapos tumingin sa paligid, nakita niya si Yang Yiyan na naglalakad patungo sa meeting hall. Agad siyang natakot hanggang sa mamatay. Alam mo, ang mga taong nakaupo doon ay ang lahat ng pinakamahusay na mga kabataan sa superpower ng buong Shanghai Realm. Kung si Yang Yiyan ay padalos-dalos na pumunta doon, hindi ba ito magdudulot ng gulo para sa dalaga? Sa pag-iisip nito ay nagmamadaling hinabol siya ng dalaga. Tungkol naman kay Yang, na naglalakad na sa meeting hall ng lumilipad na bangka nang may ngiti sa mga sandaling ito, alam niyang wala siyang kakilala dito, ngunit pumunta pa rin siya doon dahil hindi siya komportable. Biglang lumitaw ang isang Young Master ng Butian Palace, at siya ang fiancé ni Ye Waxan. Anong biro? Siya. May kaunting pakulo sa kanyang isipan, para lang gumawa ng gulo, o makita kung ano ang sitwasyon. Anyway, nandoon si Ye Waxan, at ito ang lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce. Kaka-break niya lang, anong magagawa niya? Hindi naman talaga big deal sa paningin niya ang tinatawag na henyo, gusto lang niyang tingnan. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. Pumasok si Yang Yiyan sa bulwagan at agad na pinagalitan. Hindi naman nagalit si Yang Yiyan nang siya ay pag-alitan. Ngumiti siya at sinabing, ako si Yang Yiyan. Hindi nakasara ang pinto dito. Tsaka kung pwede kang sumama, bakit hindi ako makakapunta? May mga 6 na tao sa bukid, 2 babae at 4 na lalaki, at kasama nila si Ye Waxan. Naka-crossleg ang 6 na tao, at nasa harapan nila ang isang binatang nakaitim. Tila ang taong ito ang pinuno ng 6 na tao. Sa pangunawa ni Yang Yiyan, ang taong ito ay talagang nasa maagang yugto ng Distraction Realm. Kung tama ang hula niya, dapat ay si Guan Tianao siya mula sa palasyo ng Batian. Alam ng lahat sa buong Shanghai Realm na ang unang puwersa sa bukas ay ang Batian Palace. Ang binata sa itim ay mukhang mga 27 o 28 taong gulang. Inakala ni Yang Yiyan na siya ay mula sa palasyo ng Batian. Bilang karagdagan kay Ye Waxan, ang iba pang 5 tao ay may isa pang babae na nasa maagang yugto din ng Distraction Realm. Nakaupo siya kasama si Ye Waxan at tila may magandang relasyon sa kanya. First class beauty din siya. Tungkol naman sa samaway kay Yang Yiyo, siya ay isang kalbo na binata na nakasuot ng suit ng golden armor. Mayroon siyang isang pares ng napakalaking mga mata na parang mga mata ng baka kapag nagagalit.
Ang kanyang paglilinang ay nasa napakahusay na kasakdalan ng labas ng katawan na kaharian, ngunit ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa sa sinumang magsasaka ng parehong kaharian na nakita ni Yang Yio. Nakaupo sa ilalim ng kalbong lalaki ang isang binata na nakasuot ng basahan, tila pulubi. May hawak siyang wine gourd at umiinom ng mag-isa. Kinusot-kusot lang niya ang kanyang mga mata at tiningnan si Yang Yian ng lasing, ngunit hindi siya pinansin. Siya ay tila nasa estado ng mahusay na pagiging perpekto sa labas ng katawan na kaharian, ngunit binigyan niya si Yang Yian ng isang pakiramdam ng panganib. Ang dalawa pa ay kambal, na parehong malalaki at matabang lalaki. Umupo sila na parang dalawang maliliit na bundok ng karne. Ang isa ay malamig ang mukha at mukhang seryoso. Ang isa ay kabaligtaran lamang. Kung wala siyang buhok, siya ay isang buhay na Maitreya Buddha. Ang kambal ay nasa estado din ng mahusay na pagiging perpekto sa labas ng katawan. Tila sila ang may pinakamahinang cultivation aura sa iilang tao. Dumadaling pumasok si Yang Yian. Bukod sa pinagalitan ng kalbong binata ay nakatingin pa sa kanya ang iba. Sa kanilang mga mata, si Yang Yian ay talagang nasa maagang yugto ng Distraction Realm. Hindi siya kumikibo. Kung ibang tao, matagal na siyang lumaban. Natigilan sandali si Ye Wuxian at tumayo at nagtanong, bakit ka nandito? Naparito ako para kausapin ka. Anong nangyayari? Alam na tanong ni Yang, tapos nagkunwaring tanga at sinabing, okay lang, magkwento ka lang, tretuhin mo lang ako na parang wala ako, hihintayin kitang matapos magsalita. Bilang. Sa lalong madaling panahon na ito ay sinabi, ang mga mukha ng iba pang 5 tao sa field ang lahat ng pagbabago. Tanga ba ang batang ito, o talagang nanggugulo? Ngumiti din si Ye Wuxian nang walang magawa. Nang malapit na niyang kausapin si Yang Yio, nagsalita ang lalaking nakaitim na nakaupo sa itaas. Sino itong kapatid na si Wuxian? Bakit hindi natin siya ipakilala? Nagsasalita siya ng nakangiti, at ang kanyang mga salita ay tila banayad. Lumabas ang pangalang Wuxian at mabait. Ngunit medyo pambabae ito kay Yang Yio. Oh, siya. Kaibigan ko siya, tinatawag na Yang Yio. Saglit na nag-alinlangan si Ye Wuxian at ipinakilala kay Yang Yio, Yanzi, ito si Guan Tianao, ang Young Master ng Butian Palace. Ang tinuro niya ay ang binatang nakaitim na nakaupo sa taas. Pagkatapos ay tumingin siya sa malaing kanto na nakasuot ng puting damit sa tabi niya at sinabi, ito ang unang disipulo ng Master ng Ice and Snow Palace Xia Chan. Ito si Lu Man mula sa Divine Weapon Mountain. Ang bantay ng palasyo ng Yanwu Ridge. Ang dalawang magkapatid na sina Shi Shan at Shi Shui mula sa Shuang Chanmen ay pawang mga batang henyo mula sa Transcendent Realm sa bundok at sea. Isa-isang isinaulo ni Yang Yian ang mga pangalan ng mga taong ito, iniisip na ang Mountain and Sea Realm ay talagang hindi kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Ang paggamit ni Ye Wuxian ng salitang transcendent ay sapat na upang ipakita na ang mga puwersang ito ang pinakamataas na puwersa sa Mountain at Sea Realm. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Yian ay talagang nabangga niya ang taong gusto niyang hanapin si Xia Lu mula sa Ice and Snow Palace. Noon, sa kuweba sa bayan ni Hao Dudo, natanggap niya ang mana ni Si Kung Yuan, isang cultivator mula sa Mountain and Sea Realm, ngunit humiling din ang isang tipak ng kaluluwa ni Si Kung Yuan, na hinihiling sa kanya na maghanap ng isang batang babae na nagngangalang Xia Chan mula sa Ice and Snow Palace upang magdala ng mensahe kung maaari siyang pumunta sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap. Ang babaeng katabi ni Xia Lu ngayon ay hindi taga Ice and Snow Palace, at ang pangalan niya ay Xia Chan. Kabanata 990 tandaan na walang susunod. Bagamat maraming tao ang may mahusay na paglilinang at kilala bilang mga henyo, hindi ito isinasa puso ni Yang Yian. Ngayon ay may lakas na siyang tingnan ang mga henyo na ito. Magalang na tumanggo si Yang Yian sa iba pang ipinakilala ni Ye Wuxian. Tanging kay Xia Chan mula sa Ice and Snow Palace, ngumiti si Yang. Kung ito ay si Kung Yuan, dapat niyang tawaging Senior Sister, si Xia Chan, dahil ayon sa espiritu ni Si Kung Yuan, dapat anak ni Si Kung Yuan si Xia Chan. Ayon kay Si Kung Yuan, pumunta siya sa Earth upang humanap ng ilang likas na kayamanan para ma-detoxify ang ina ni Xia Chan, ngunit siya ay natuklasan at malubhang nasugatan ng kanyang mga kaaway, at ang kanyang buhay ay naiwan sa Earth. Ito ay ang pagkakataon ni Yang Yian na makilala si Kung Yuan sa kuweba sa bayan ni Hao Dudo. Nakuha niya ang pill formula at Yuan Shenjing na iniwan ni Kung Yuan. Bagamat kapwa ang mga kasanayan at ang formula ng tableta ay mababa ang antas ng mga kasanayan sa mga mata ni Yang Yian ngayon, walang alinlangan ang mga ito ay nakatulong ng malaki kay Yang Yian. Bagamat walang master-disciple relationship sila ni Kung Yuan, namana talaga niya ang legacy ni Kung Yuan, kaya hindi mali na tawagin niya si Xia Chan na senior sister. Ang mga tagubili ni Kung Yuan noon ay sabihin kay Xia Chan na ikinalulungkot niya ang mga ito at huwag maghayganti, na nagpapakitang napakalakas ng kaaway na nanakit sa ina ni Xia Chan. 2 beses na dumating si Yang Yian sa Mountain and Sea Realm. Sa unang pagkakataon, ang kanyang lakas ay masyadong mababa,
at hindi siya nang ahas na pumunta sa maraming lugar sa Mountain at Sea Realm. Sa pangalawang pagkakataon na pumasok siya sa Mountain and Sea Realm, hindi niya ito inalagaan, at nakalimutan na niya ito. Kung hindi niya narinig si Ye Wuxian na ipinakilala si Xia Chan ngayon, na nagpapaalala sa kanya ng mga tagubili ni Si Kung Yuan, tuluyan na niyang nakalimutan ito. Sa sandaling ito, hindi sigurado si Yang Yian kung si Xia Chan ang nasa harapan niya ay ang taong hiniling sa kanya ni Si Kung Yuan na hanapin. Pagkatapos ng lahat, ito ay naging 1,000 taon. Hindi niya alam kung ang babaeng nasa harapan niya ay ang taong hiniling sa kanya ni Si Kung Yuan na hanapin, at hindi niya alam kung natatandaan pa ba nito na mayroon itong ama na nagngangalang Si Kung Yuan. Ngunit para kay Yang Yian, ito ang ipinangako niya kay Si Kung Yuan. Ang bagay na ito ay dapat matapos. Palagi siyang nagtatanong para malaman niya. Sa sandaling ito, tila may mahalagang pinag-uusapan si Ye Wuxian at ang iba pang anim. Nahihirapan siyang magtanong sa napakaraming tao sa paligid. Nilagpasan lang niya ang iba at ngumiti ng magiliw kay Xia Chan. Ngunit ang ngiti na ito kay Xia Chan ang nagpagalit kay Ye Wuxian, na sinumpa si Yang Yian sa kanyang puso. Halos sigawan ka ng tita ko, Yang Yian, na binibigyan mo ako ng regalo. Hindi mo ako pinansin, tapos ngayon nakangiti ka pa talaga kay Sister Xia. Dahil dito ay nagseselo si Ye Wuxian, at malamig siyang ngumuso at sinabing, kung wala kang gagawin, magpahinga ka muna. Kung may sasabihin ka, pwede tayong mag-usap mamaya. Si Yang Yian ay orihinal na labis na nagalit nang marinig niya ang biglaang pagpapakita ni Ye Wuxian bilang isang kasintahan. Nang marinig ang malamig na singgal ni Ye Wuxian, at ang presensya ni Xia Chan, naisip niyang dapat niyang bigyan ng 6 na mukha si Ye Wuxian. Hindi niya ito masyadong inisip bago siya pumasok, at hindi pa huli ang lahat para mag-react ngayon. Anyway, maaari niyang itanong ang mga bagay na ito mamaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang lumilipad na bangka ng Cheney Chamber of Commerce. Kung siya ay gumawa ng isang malaking kaguluhan, ito ay mapapahiya kay Ye Wuxian, na hindi niya gustong makita. Bukod pa rito, ang lamig sa tono ni Ye Wuxian ay biglang nagdulot sa kanya ng pagkalito at hindi komportable. Naisip niyang mas mabuting mag-withdraw. Hindi niya alam na nagseselo si Ye Wuxian. Tumanggaw siya at sinabing, okay, dahil may pag-uusapan, hindi komportable para sa isang tagalabas na tulad ko na dumalo. Pag-usapan natin yan mamaya. Tumalikod si Yang Yian at aalis na sana, ngunit sinabi ni Guan Tianao, Brother Yang, please stay. Ang boses ni Guan Tianao ay nagpatigil sa ilang mga tao sa field, ngunit pagkatapos ay nagkatinginan sila at ngumiti ng malabo. Nagkaroon ng engagement sina Guan Tianao at Ye Wuxian, na alam ng lahat ng naruroon. Nagmamadaling pumasok si Yang Yian at sinabing hinahanap niya si Ye Wuxian. Ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng lasa ng isang matandang kakilala. Nagalit ito kay Guan Tianao. Bilang young master ng Butian Palace, ang unang puwersa sa Shanghai Realm, talagang sinampal ni Guan Tianao si Yang Yian hanggang sa mamatay. Gayunpaman, ang mga taong naruroon ay pawang mga henyo ng kanilang henerasyon. Si Guan Tianao ay mayroon ding sariling pagmamalaki at hindi magiging napakababaw na mahulog kay Yang Yiu. Kung ikukumpara sa kanya, si Yang Yiu ay isang hindi kilalang tao. Kahit na si Yang Yiu ay may lakas ng maagang yugto ng spiritual realm sa kanyang mga mata, iyon lang. Siya ang young master ng Butian Palace. Kapag siya ay lumabas, ang mga panginoon ng mga pangkalahatang sekta ay magalang na tretuhin siya bilang isang kilalang panauhin. Bakit siya makikialam kay Yang Yiu? Gayunpaman, si Guan Tianao ay talagang hindi isang mapagbigay na tao. Biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan, isang ideya na maaaring ikakamatay ni Yang Yiu, para mailabas niya ang kanyang galit. Siya ay ipinanganak sa palasyo ng Butian at naging young master ng palasyo ng Butian. Hindi niya kayang gawin ang mga bagay sa malilim na paraan, ngunit tiyak na hindi siya mapagbigay na tao, lalo na pagdating sa mga babae. Ang maldito na si Yang Yiu na ito ay sinusubukan lang siyang pagtawanan, ang young master ng Butian Palace. Kung hahayaan niyang umalis si Yang Yiu ng ganoon kadali, hindi siya si Guan Aotian. Lumingon si Yang Yiu at nagtanong, sino ka ba, may payo ka ba? Dapat sinadya ni Yang, nakalimutan. Siya. Dagdag pa, pasensya na, masama ang memorya ko. Hindi ko lang naalala ang pangalan mo. Puff. Puff. Nang marinig ni Yang Yiu na nagsasalita, hindi napigilan ni Ye Wuxian at Xia Chan ang tumawa ng malakas. Palihim nilang inisip na masyadong nakakatawa si Yang Yiu, ngunit nag-aalala rin sila kay Yang Yiu. Alam nila kung sino si Guan Aotian. Siguradong sinasampal ni Yang Yiu si Guan Aotian sa mukha, at ito ay isang uri ng tunog ng sampal. Ye Wuxian ay nag-aalala at isinumpa si Yang Yiu sa kanyang puso. Anong klaseng gulo ang ginawa niya? Ang binata na nakadamit parang pulubi ay tumigil sa pag-inom at tumingin kay Yang Yiu na may lasing na tingin. Nagtawanan ang kambal na parang dalawang bukol ng karne.
Tanging ang kalbong binata na nakasuot ng gintong baluti ang galit na galit. Ipinakilala siya ni Ye Wuxian bilang isang taga-bundok Shenbing si Luman. Ang taong ito ay parang alipin ni Guan Aotian. Muli niyang sinigawan si Yang Yiyo, saan ka ba nanggaling, tanga? Napakabastos mo sa batang puno ng palasyo at naiinip kang mabuhay. Nanlamig ang mga mata ni Yang Yiyo, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, huminto, at sinuntok sa ulo ang kalbong binata na nagngangalang Manlo. Medyo bastos ako. Hindi ka man lang bastos sa paningin ko. Malamig na ngumuso si Yang Yiyo nang kumilos siya. Sa totoo lang, hindi niya kailanman sineseryoso ang tinatawag na genius present mula pa noong una. Para sa kanya, ang henyo ay para lamang sa pambubugbog. Ang tinaguriang luma na ito mula sa Shenbing Mountain ay 2 beses nang nagalit sa kanya, na ikinagalit na ni Yang. Ngayon si Yang ay sobrang nakakatakot kapag siya ay nagagalit. Sa isang suntok, puro kapangyarihan ang buto ng kanyang kanang kamay. Iba ang makapangyarihang aura ng kalbo. Sa mga mata niya, out of body state lang siya. Masarap maging mayabang. Mas mayabang ang body ko sa inyong lahat. Nakita ni Luman mula sa Shenbing Mountain si Yang Yiyo na kumikilos, malamig na bamantong hininga, at sumuntok din pasulong. Siya ay pinarangalan bilang susunod na henerasyon ng God of War ng Shenbing Mountain. Hindi tulad ng hindi pa siya nakapatay ng isang Destruction Realm Cultivator dati. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyo ay isang ordinaryong tao lamang sa maagang yugto ng Destruction Realm. Kaya niyang pumatay ng isang dosenang hindi kilalang Destruction Realm Cultivator. Boom! Bitik! Gayunpaman, nang bumangga ang suntok ni Luman kay Yang Yiyo, pinagsisihan niya ito. Napakalakas ng kapangyarihang ipinadala mula sa kalaban kaya bihira na niya itong makita sa kanyang buhay. Alam ni Luman na nabangga niya ang isang pader, ngunit huli na para magsisi. Isang malaking puwersa ang sumugod sa kanyang dantian sa pamamagitan ng kanyang kamao. Ang susi ay ang kapangyarihan ni Yang Yiyo ay masyadong nakapangyayari at hindi niya ito mapaalis. Huli na para pagsisihan ito sa sandaling ito. Noong una ay gusto niyang paboran si Guan Aotian ng butihan pala sa pamamagitan ng pagtapak kay Yang Yiyo, ngunit ngayon, nabigo siyang makakuha ng anuman. Natamba si Luman sa suntok ni Yang Yiyo at samukan ng dugo. Ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na umakyat, ngunit wala siyang lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, kailangan niyang isaalang-alang ang makapangyarihang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng suntok ni Yang Yiyo, hindi niya natalo ang nalunod na aso, na nagpagaan ng pakiramdam ni Luman. Nang tumingin siya kay Yang Yiyo na may malamig na pawis, nagpakita siya ng takot. Siya lang ang nakakaalam kung gaano nakakakilabot ang suntok ng nakaputing buhok na binata na nakatayo sa harapan niya. Dapat kang mag-ingat sa iyong bibig sa hinaharap. Hahayaan na kita this time for Wuxian's sake. Tandaan mo, wala nang susunod. Nakangiting sabi ni Yang Yiyo. Luman, sino? Natalo ang Shenbing Mountain sa isang suntok, hindi naglakas loob na magsalita sa harap ng hubad na pagbabanta ni Yang Yiyo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mabilis na pinaghiwa-hiwalay at pinino ang tunay na chi na itinurok ni Yang Yiyo sa kanyang katawan. Kung sa huli, natakot si Luman na ang kanyang dantian ay masisira ng tunay na chi ni Yang Yiyo. Ang magagandang mata ni Ye Wuxian ay kumikinang. Nagulat si Xia Chan. Nagulat ang iba. Sa kaibuturan ng mga mata ni Guan Aotian, kumikislap ang layunin ng pagpatay. Walang nakapansin. Ngunit naramdaman ito ni Yang Yiyo, tinitigan si Guan Aotian, ngumiti, ngunit sinabi sa isang bastos na tono, ano ang problema? End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.